Sa huling episode, bumalik si Howard sa unang araw ng kwento, kung saan nagsimula ang lahat, ang moment na pumasok sa buhay niya ang Game of Dreams, sa parehong opisina kung saan nagsimula ang lahat, at pinagsasabihan siya ng kanyang boss na magtrabaho na mas mabuti o kaya'y matanggal sa trabaho. Bumalik siya sa simula ng kwento. Ang video ngayon ay isang espesyal na episode na tatagal ng higit 1 oras. Alam nyo na, ito na ang huling episode ng Dreamland Adventure. Sana ay magustuhan ninyo. Si Donald, ang matalik niyang kaibigan na bigla na lang nawala sa kwento, ay pinaaalalahanan siya na ang kanilang boss ay magdadala ng lahat sa isang company social event ngayong gabi. At biglang naalala ni Howard, ito ang araw na nakilala niya si Sabrina. Naglakad si Sabrina sa harap niya nang hindi man lang siya kinausap. Mukhang hindi siya naaalala ni Sabrina. Bumalik si Howard sa nakaraan bago pa naganap ang lahat sa pagitan nila. Kaya, ito na ba ang huling pagsubok? Hindi sana nahulog ang loob ni Sabrina kay Howard kung hindi dahil sa mga naranasan nila. Sa totoo lang, hindi niya gusto si Howard nung una. Hindi sina Sabrina, Sharon, o Sunny ang mga babaeng kusa niyang hahabulin. Ang Game of Dreams? Ang lumikha ng isang mapanganib at malungkot na sitwasyon kung saan nahulog ang mga loob nila kay Howard. Pero ngayon, paano muling mapapaibig ni Howard si Sabrina nang walang Game of Dreams? Sinabi ng boss ni Howard kay Sabrina na dadalhin niya ito sa restaurant kung saan gaganapin ang happy hour. Pero sa totoo lang, sinusubukan lang ng boss na mapag-isa si Sabrina para makamove siya rito. Habang iniisip ni Howard na laging defensive si Sabrina, alam niyang hindi siya pwedeng basta-basta na lang magtapat ng damdamin o baka masira niya ang lahat. Kailangan niyang lumapit kay Sabrina ng dahan-dahan at unti-unting pababain ang kanyang depensa. Nagpunta ang grupo sa company social event at halos lahat ng empleyado ay nagsiksikan sa elevator, habang si Howard ay tahimik na sumama sa elevator kasama ang kanyang boss at si Sabrina. Ito ay nagpaiinit ng ulo ng boss, iniisip na ang tanga na ito ay nakikialam sa pagitan nila ni Sabrina, ang bagong direktor. Pero mukhang iba si Sabrina ngayon. Marahil ang isip niya ay nasa ibang lugar. Si Sabrina ay tahimik sa trabaho, pero ayaw niyang magpakita ng superiority. Alam ni Howard ang totoong pagkatao ni Sabrina, lampas sa makapangyarihang imaheng ipinapakita nito. Pagdating sa happy hour, ipinakilala ng boss si Sabrina sa mga empleyado isa-isa, simula sa lalaking palaging nagpapalakas sa kanya para lamang mauna sa kumpanya. Pagdating kay Howard, iniabot ni Sabrina ang kanyang kamay at tinanong, "Sino ka?" Tumayo si Howard at bumalik sa kanya ang mga alaala ng unang beses na nagkita sila, kung paano siya minaliit ng boss, at kung paano hindi siya napansin kahit anong pagsusumikap niya. Magsasalita na sana ang boss at sasabihing si Howard ay isang nobody, pero sa kalagitnaan ng pangungusap, pinutol ni Howard ito, at tinitigan si Sabrina sa mga mata, "Ang pangalan ko ay Howard Chen. Nagtatrabaho ako sa marketing department ng 2 taon na." Inabot ni Sabrina ang kanyang kamay, iniisip na lahat ng empleyado ay kinakabahan at nauutal habang binabati siya, pero si Howard ay mukhang kumpiyansa. Ang boss ay nagtataka, ano ang nangyari? Pero hindi napapayag si Howard na year-okan siya o maliitin siya ng boss. Hindi na siya ang batang umiiyak sa simula ng kwento. Karaniwang hindi pinag-uusapan ang trabaho sa happy hour dahil wala itong saysay, pero alam ng boss na si Sabrina ay workaholic. Kaya sinubukan niyang magsimula ng pag-uusap tungkol dito, nagmamagaling sa isang bagong marketing campaign para sa isang established skincare brand. Nagsalita siya tungkol sa paglulunsad ng mga ads na nakatuon sa mga middle-aged at mas nakakatandang tao, at pagkuha ng mga kilalang personalidad tulad ni Oprah para mag-endorso ng mga produkto. Kahit ang mga empleyado ay nagtatanong kung bakit siya nagsasalita tungkol sa trabaho sa happy hour. Ito ang oras na dapat ay nagiinom na ang lahat hanggang mag-end up sila sa pag-awit ng Sweet Home Alabama, sa group hug. Pero alam ni Howard kung ano ang gustong mangyari ng boss, gustong magpa-impress bilang masipag at masigasig na tao, marahil umaasang ma-promote. Kaya tumayo si Howard at diretsyong kinausap si Sabrina, sinabing mayroon siyang mga ideya tungkol dito. Iminungkahi niya na dapat nilang tutukan ang mas batang audience, na ngayon ay nagbibigay na ng pansin sa mga ganitong produkto. Kung ang kanilang marketing ay patuloy na nakatuon lamang sa middle-aged at mas matandang tao, mawawala ang brand sa mainstream at tuluyang mapapatalsik sa merkado. Hindi makapaniwala ang boss. Walang sumasalungat sa kanya sa harap ni Sabrina. Habang interesado si Sabrina sa sinabi ni Howard at tinanong kung bakit ganoon ang iniisip nito. Pinahahalagahan ni Sabrina ang mga empleyadong seryoso sa kanilang trabaho. Kilala ni Howard si Sabrina ng lubos, kaya ito ang kanyang malaking bentahe sa panliligaw.
Sinabi ni Howard na nagsagawa siya ng market research at ang ulat ay nagpapakita na ang mas batang audience ay nagsisimula ng maging interesado sa mga produktong ito. Mayroon ng ilang dekalidad na produkto para sa target na audience na ito pero kulang ang tamang advertising. Una, dapat nilang baguhin ang packaging para mag-align sa target na audience at pagkatapos ay bla bla bla. Patuloy siyang nagsalita tungkol sa mga marketing issues na walang interesadong makinig at pagkatapos ay sinabi niyang magandang ideya ito. Ang kanyang solusyon ay praktikal at epektibo, eksakto kung ano ang kailangan ng kumpanya. Naririnig ito, ang boss ay galit na galit, iniisip na tatanggalin niya si Howard sa unang pagkakataon. Alam ni Howard ang iniisip ng boss, pero wala siyang pakialam. Kung matatanggal siya sa trabaho, marami namang ibang paraan para kumita ng pera. Ang tanging mahalaga sa kanya ay manatili sa kumpanya dahil kay Sabrina, kaya't pinasalamatan niya ito pero ipinasa ang kredito sa kanyang boss para sa ideya. Nagulat ang boss, at nawala sa sarili. Walang pakialam si Howard sa trabahong ito. Pero kung mawawala ito, mas mahihirapan siyang makahanap ng dahilan para kausapin si Sabrina araw-araw. Ang eksena ay lumipat kay Howard habang nagmamaneho ng kanyang kotse, iniisip na hindi kailanman sinabi ni Sabrina kung anong klaseng lalaki ang gusto niya. Pero sa kanyang mga alaala, hindi siya ang tipo ng lalaki na gusto ni Sabrina. Si Sabrina ay isang demanding na babae, at ang tipikal na paraan ng panliligaw ay hindi gagana sa kanya. Kailangan niyang kumuha ng ibang diskarte upang mas mapalapit sa kanya. Pagkatapos, makikita natin si Sabrina na nakaparada sa gilid ng kalsada, kausap sa telepono ang isang tao, tila humihingi ng tulong dahil nasira ang kanyang kotse. May isang kotse na huminto sa likuran niya. Ito si Howard, tinanong siya kung may nangyari sa kanyang kotse. Nagulat si Sabrina na makita siya, at pagkatapos ay sinabi niyang bigla na lang namatay ang kanyang kotse at hindi niya ito mapaandar. Sinabi ni Howard na kailangan ni Sabrina ng towang, at sinabi niyang tumawag na siya sa pulis at magpapadala sila ng tow truck. Tinanong ni Howard kung saan siya patungo, at sinabi niyang papunta siya sa Guam. Tumugon si Howard, "Wow, sakto. Papunta rin ako doon." Sinabi ni Howard na mahirap makakuha ng taxi sa lugar na iyon, kaya't nag-alok siyang ihatid si Sabrina. Nag-alangan si Sabrina ng kaunti, pero sa huli tinanggap niya ang alok. Sa loob ng kotse, medyo awkward ang atmosphere hanggang sa sinabi ni Sabrina, "Ang linis ng loob ng kotse mo." Alam ni Howard na mahilig si Sabrina sa kalinisan, kaya't pinanlinis niyang mabuti ang kanyang kotse. Bigla na lang tumugtog ang isa sa mga paboritong kanta ni Sabrina sa speakers. Sinabi niyang gustong-gusto niya si Justin Bieber, dati siyang believer nung bata pa siya, at tinanong kung gusto rin ba niya ang musika nito. Sumagot si Howard na malaki siyang tagahanga ni Justin Bieber. Nagtaka si Sabrina, marahil dahil sa musika, pero pakiramdam niya ay comfortable siya sa loob ng sasakyan. Alam ni Howard na laging nag-iingat si Sabrina, laging may distansya sa ibang tao. Sa loob man o labas ng kumpanya, ayaw niyang nagsisiksikan sa elevator. Mas pinipili niyang maghintay na makalabas muna ang lahat bago siya sumakay. Nilabag ni Sabrina ang kanyang prinsipyo sa pamamagitan ng pagsakay sa sasakyan ni Howard. Isang malaking hamon ito para sa kanya. Pagdating nila sa Guam, nagpasalamat siya sa pagsakay at sinabi niyang gusto niyang imbitahan si Howard sa isang kainan bilang pasasalamat. Alam ni Howard na napakahirap para kay Sabrina na sabihin iyon. Hindi siya mahilig kumain kasama ang iba, ngunit mas ayaw niyang may utang na loob. Bukod pa rito, hindi naman ginawa ni Howard ang anumang hindi kaaya-aya, at sa huli ay naging magaan ang kanyang pakikitungo. Nagkunwaring nag-isip si Howard sandali at pagkatapos ay sumagot, "Sige, gusto ko yan." Napatigil si Sabrina dahil sinabi niya lang iyon bilang formalidad. Hindi niya inaasahang papayag si Howard. Sa restaurant, tinanong ni Howard kung may pagkain bang allergic si Sabrina o anumang ganon, na parang hindi niya alam ang sagot. Sinagot ito ni Sabrina nang wala, habang iniisip na may mga empleyado ang natatakot sa kanya at hindi man lang siya tinitingnan sa mata, habang ang iba naman ay ngumingiti ng peke sa kanya. Ngayon lang siya nakakilala ng isang lalaking kayang kausapin siya ng kalmado. Kapag ang isang tao ay kinakabahan, di sinasadyang naninigas ang katawan nito. Hindi madaling magkunwari ng pagiging relax. Kaya kahit na nagpapanggap si Howard na kalmado, ipinapakita nito na may mataas siyang kakayahang emosyonal. Sinabi ni Sabrina na malapit nang matapos ang taon, at tiyak na abala si Howard sa trabaho. Sumang-ayon si Howard at sinabi niyang abala nga siya. Pagkatapos, nagkwentuhan sila tungkol sa trabaho at buhay habang ini-serve ang pagkain. Matapos iyon, hindi na sila masyadong nag-usap at tinapos na lamang ang kanilang pagkain. Pagkatapos nilang kumain, naghiwalay sila ng landas.
Umalis si Sabrina na iniisip na nagustuhan niya ang pagkain. Para bang kumain siya kasama ang mga kaibigan. Bumalik si Howard sa kanyang sasakyan na may kumpiyansang hakbang, iniisip kung ano na ang tingin sa kanya ni Sabrina ngayon. Matapos nito, nalaman natin na planado pala ni Howard ang lahat ng nangyari ngayong araw. Naglagay siya ng virus sa phone ni Sabrina gamit ang wifi ng kumpanya, at nang i-connecte ni Sabrina ang kanyang telepono sa Bluetooth ng sasakyan, na-transfer ang virus sa internal system ng sasakyan. Hindi madaling mahak ang internal system ng sasakyan, pero nagawa niya ito. Narinig ni Howard na pupunta si Sabrina sa Guam ngayong araw, kaya inprograma niya ang sasakyan na masira sa daan para makarating siya sa tamang oras. Lahat ay ayon sa plano. Sa huli, nagtagumpay siya. Malamang ay positibo ang unang impresyon sa kanya ni Sabrina, dahil kung hindi niya siya iimbitahan sa kainan. Bagaman positibo ang unang impresyon ni Sabrina kay Howard, hindi niya siya iimbitahan sa kainan kung hindi. Nagpakita ng pagsisisi si Sabrina matapos gawin ang imbitasyon, ngunit pagkatapos nilang magkasama sa hapunan, hindi siya nagpakita ng anumang hindi pagnanais. Sa kabaligtaran, mukhang nagustuhan niya ang oras na magkasama sila. Magandang simula ito. Alam ni Howard na hindi siya dapat magpakita ng anumang romantikong interes hanggat hindi pa nahuhulog ang loob ni Sabrina sa kanya. Mahaba pa ang tatahakin niyang daan. Kinabukasan, dumating si Sabrina sa kumpanya, mukhang napakaganda gaya ng dati, na napatingin ang mga babae sa kanya. Pagkatapos ay tumayo siya sa likod ni Howard, pinagmamasdan siya, pero nang bumaling si Howard, umalis siya agad nang hindi nagsasalita. Mukhang nag-iwan ng impresyon ng oras na magkasama sila. Sinabi ni Donald kay Howard na narinig niya na magbubukas ang kumpanya ng bagong departamento at si Miss Luo at Mr. Leo ang mamumuno rito. Sinasabing makikipag-usap sila sa ilang tao sa hapon, at ang mapipili ay makakapagtrabaho sa bagong departamento na may mas mataas na sahod. Lumipas ang araw, at tinawag ang ilang tao sa HR para sa interview, isa-isa. Habang patapos na ang araw ng trabaho, hindi pa rin tinawag si Howard. Mukhang hindi siya itatransfer ni Sabrina sa bagong departamento. Sa kanyang nakaraang buhay, malamang ay pinili siya ni Sabrina dahil sa nangyari sa kanilang dalawa sa Dream Game. Ipinapakita lamang nito na matapos ang matinding karanasan sa Dream Game, lubos na nahulog ang loob ni Sabrina sa kanya. Hindi uusbong ang kanilang relasyon kung walang balakid. Tanging sa pamamagitan ng mga pagsubok at paghihirap nagiging hindi malilimutan ang kanilang pag-ibig. Hindi mapapatunayan ng ngiti ng isang babae kung gaano siya kamahal, pero ang mga luha niya para sa'yo ay kayang magpatunay. Nagdesisyon si Howard na bitawan na ito. Baka dapat na lang siyang umuwi. Habang papasok siya sa elevator, nagulat siya nang makita si Sabrina doon. Nagsara ang pinto at sila lang ang nasa loob. Nabanggit ni Sabrina na 2 taon na siya sa kumpanya, at tinanong kung naisip na ba niyang magtrabaho sa ibang departamento. Sumagot si Howard ng, Sinabi ni Sabrina na magbubukas ng bagong departamento ang kumpanya at siya ang mamumuno. Kailangan niya ng assistant at tinanong kung interesado ba siyang tulungan siya. Tinanong ni Howard kung bakit siya ang pinili, at sinagot ni Sabrina na hindi lang ito isang oportunidad kundi isang hamon din para sa kanya. Bibigyan siya ni Sabrina ng isang buwang trial, at kung hindi siya mag-perform ng maayos, papalitan siya nito ng walang pag-aalinlangan. Kaya dapat niyang pag-isipan ito. Agad na sumang-ayon si Howard, sinabing, walang problema, habang iniisip na hindi niya inaasahan ito. Bilang assistant ni Sabrina, mas madalas silang magkakasama. Ibig sabihin nito ay nagkaroon ng magandang impresyon sa kanya si Sabrina. Kaya mga kaibigan, pagkatapos nito, tumaas ng malaki ang sahod ni Howard at lumipat siya ng opisina na mas malapit kay Sabrina. Bagong-bago ang departamento kaya maraming trabaho ang kailangan gawin. Napaka-metikuloso ni Sabrina sa bawat detalye ng kanyang trabaho, kaya bilang kanyang assistant, laging abala si Howard. Sa katunayan, pareho silang punong-puno ng gawain. Isang araw, nakita ni Sabrina si Howard na nasa harap pa rin ng kanyang computer, kaya tinanong niya kung bakit nandun pa siya. Sinagot ito ni Howard na naghihintay lang siya ng taxi. Sinabi ni Sabrina na, halika, ihahatid na kita, at agad namang tumayo si Howard at nagpasalamat. Sumakay sila sa elevator, tahimik na nakikinig sa background music. Inisip ni Sabrina na medyo malapit lang ang tirahan ni Howard sa kanya. Matalino si Howard at magaling, at ang paraan ng pakikitungo niya kay Sabrina ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng komportableng pakikitungo. Tinatrato siya ni Howard ng may sobrang paggalang at hindi kailanman nagtatanong ng anumang bagay na walang kinalaman sa trabaho. Sa mga sandaling iyon, biglang nawala ng kuryente ang elevator na dati namang normal na gumagana,
at biglang huminto na nagdulot kay Sabrina na matamba sa sahig at mahulog ang kanyang telepono. Nagtanong siya kung ano ang nangyayari, at sumagot si Howard na tila nagkaaberya ang elevator. Pinindot niya ang emergency button pero hindi ito gumana. Ang telepono ni Sabrina ay nasira yata sa pagbagsak, kaya humiling siya kay Howard na tawagan ang pulis gamit ang kanyang telepono. Mabilis na tinangka ni Howard na tawagan ang pulis pero nabigo ang tawag. Sinubukan niyang tawagan ang iba pang emergency numbers pero walang signal. Sa pagkadismaya ni Sabrina, paubos na rin ang baterya ng telepono ni Howard. Sinabi ni Howard na huwag mag-alala. Agad namang mapapansin ng security ng gusali na may problema sa elevator at darating sila para tumulong. Kaya, naghintay sila doon sa awkward na katahimikan. 10 minuto ang lumipas, at nanatili silang tahimik. Pagkatapos ng kalahating oras, wala pa ring nagsasalita. Dati-dati iniisip ni Sabrina na mabuti na hindi siya madaldal na tao, pero ngayon, sa sitwasyong ito, parang iba na ang kanyang pananahimik, naisip niyang nawawala na siya ng pasensya. Sinimulan ni Sabrina na katukin ang pinto ng elevator, sumisigaw para humingi ng tulong habang iniisip ni Howard na nakakapagtaka na mahigit kalahating oras na silang nasa loob ng elevator at hindi pa rin sila natutunton ng security ng gusali. Maliwanag sa eksenang ito na hindi plano ni Howard ang nangyayari. Tumingin siya sa security camera, iniisip kung gumagana ito. Kahit na hindi, dapat ay ipinagbigay alam na ng nagbabantay sa camera na hindi gumagana at dapat na may ipinadala na silang tao para suriin ito. Sinabi ni Sabrina na baka alam ng security team na sira ang elevator pero hindi nila alam na naipit sila sa loob. Medyo kinakabahan siya, iniisip kung kailangan ba nilang manatili doon ng magdamag at lalo na kung hindi na sila makakalabas ng elevator. Kung kailangan ba niyang manatili ng magdamag na mag-isa kasama ang isang lalaki. Madilim sa loob ng elevator at maliban sa pagtatanong tungkol sa oras, bihira silang mag-usap. Ang saradong, madilim at tahimik na kapaligiran ay nakakasakal. Hindi na makatiis si Sabrina sa katahimikan at nagtanong kay Howard kung saan siya galing. Sumagot siya na mula siya sa isang maliit na bayan na tinatawag na Genjo, at tinanong niya kung bakit siya nagtrabaho dito. Sinabi ni Howard na nag-aral siya ng negosyo sa lungsod na ito, at pagkatapos ng graduation, nagdesisyon siyang manatili. Nagsimula si Sabrina na makipag-usap sa kanya dahil hindi niya nakaya ang nakakabinging katahimikan, pero nag-aalala siya na baka bigla siyang manahimik ulit. Dahil hindi siya sanay sa mga maliliit na usapan, karaniwan niyang iniiwasan ang mga pag-uusap. Ngunit sa kanyang pagkagulat, napag-alaman niyang madaldal pala si Howard. At marami silang napag-usapan. Pareho pa sila ng mga hilig. Hindi niya namamalayan, si Howard na ang nagdadala ng usapan. Ang tono niya ay kalmado, na nakakapagpakalma kay Sabrina. Unti-unti siyang naging komportable habang sila'y nag-uusap. Sa isang punto, nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang ama, sinasabing napaka-stricto nito at madalas siyang pagsabihan ng mabigat kapag hindi siya magaling. Ngunit bigla siyang huminto. Tinanong ni Howard kung anong nangyari, pero ang totoo, hindi niya pa nasabi ang bagay na ito kanino man. Bakit niya ito nasabi kay Howard? Medyo nadala siya sa usapan at nawala ng bantay sa sarili, iyon lang. Sinabi niya kay Howard na madaldal pala siya. Bakit hindi siya nagsasalita madalas kapag may araw? Sumagot si Howard na nagsasalita lamang siya kapag kailangan ng trabaho, at pagkatapos ay sinabi, mataas ang takong mo. Nakasuot ka niyan buong araw. Malamang, masakit na ang mga paa mo. Bakit hindi ka umupo at magpahinga? Nagpasalamat si Sabrina ngunit sinabing ayos lang siya, kahit na iniisip na talagang nakakakurot ang mga takong nasuot niya. Naisip ni Howard na baka ayaw umupo ni Sabrina dahil iniisip niyang madumi ang sahig. Kaya, kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang bagay. Ano kaya iyon? Isang bagong pares ng sneakers na sinasabi niyang binili niya kanina lang pero hindi pa niya nasusuot. Maaari raw niyang isuot iyon. Nagpasalamat si Sabrina ulit, ngunit tumanggi, sinasabing hindi siya sanay gumamit ng mga bagay ng ibang tao. Naging mapilit si Howard. Sinabi niyang suotin na ni Sabrina ang sneakers dahil buong araw na siyang nakatikong at kailangan niyang alagaan ang sarili. Kung mapinsala siya dahil sa maliit na bagay, maaantala ang lahat ng trabaho. Kinuha ni Sabrina ang sneakers at muling nagpasalamat, iniisip na tama siya. Sa bagong departamento na kakabukas lang, kailangan niyang unahin ang trabaho higit sa lahat. At hindi niya inaasahan, malambot, komportable, at tamang-tama ang sukat ng sneakers. Sinabi ni Howard na malamang malaman ng pamilya niya na hindi pa siya nakakauwi at gagawa sila ng paraan para hanapin siya. Pero sinabi ni Sabrina na mag-isa lang siya sa buhay. Kahit na hindi siya umuwi ngayong gabi, walang makakapansin.
Sa normal na sitwasyon, instinct ng mga tao na lumapit sa isa't isa sa madilim at saradong espasyo. Ngunit si Howard ay nanatiling may distansya kay Sabrina. Biglang bumahing si Sabrina, at agad na tinanong ni Howard kung nilalamig siya. Gabi na at lumalamig na ang temperatura. Inalok siya ni Howard ng kanyang jacket na agad namang tinanggihan ni Sabrina. Habang lumilipis ang oras, umupo na si Sabrina para magpahinga at sa huli, nakatulog. Sa pagkakataong iyon, dahan-dahang tinakpan ni Howard ng kanyang jacket si Sabrina. Malalim na siyang natutulog nang bigla siyang nagising at napansin ang jacket ni Howard na nakabalot sa kanya. Nabigla siya at itinapon ang jacket kasabay ng pagsigaw. Walang reaksyon si Howard, kalmado niyang kinuha ulit ang jacket at tinanong kung gising na siya ng tuluyan. Medyo nahihiya sa kanyang pabigla-biglang reaksyon, napansin ni Sabrina na bumalik na ang ilaw ng elevator. Mukhang bumalik na ang kuryente. Sa wakas, nakalabas na sila mula sa silid, at nakalabas si Sabrina mula sa elevator sa tulong ng security team na nagsabing normal na gumagana ang elevator. Ngunit ang buong gusali ay nakaranas ng blackout. Umabot ng ilang oras bago na ibalik ng mga teknisyan ang kuryente. Sa katunayan, nang makalabas sila ng elevator, umaga na. Mahigit 7 oras na silang naipit doon. Naiisip ni Sabrina na binigay ni Howard ang kanyang jacket at tiniis ang lamig sa elevator, marahil iniisip niya na napakalamig nito. Inalok ni Sabrina na ihatid siya pa uwi. Nagpasalamat si Howard at pumayag, ngunit pinilit na siya ang magmaneho. Pumayag si Sabrina, pero medyo hindi siya komportable dahil walang ibang tao na nakasakay sa kanyang kotse noon pa man. Ngayon, may isang lalaki hindi lang sakay, kundi siya pa ang nasa driver's seat. Nang makarating sila sa destinasyon ni Howard, bumaba siya ng kotse at nagpaalam. Nagpasalamat si Sabrina sa lahat ng ginawa niya para sa kanya noong gabing iyon, at simpleng sinabi ni Howard good night at umalis. Bumisi na si Sabrina, tila nasisiyahan sa sneakers na binigay sa kanya ni Howard sa kanilang pagsubok. Pati hindi siya makapaniwalang ang mga sneakers ng lalaki ay komportableng suotin. Kinabukasan, binigyan ni Sabrina si Howard ng bagong pares ng sneakers. Sinabi niyang hindi niya alam, basta gusto niyang itago ang mga sneakers na ipinahiram sa kanya. Kinuha ni Howard ang kahon, nagpasalamat, at sinabing, sige, aalis na ako. Habang palabas si Howard, sinubukan ni Sabrina na magsalita, tungkol sa kagabi, pero pinutol siya ni Howard, sinasabing hindi na mahalaga, at umalis na may ngiti sa kanyang labi. Kaya, mga kaibigan, lumalabas na ang ating bida ay nagpakita ng ilan sa kanyang mga taktika. Natutunan mula sa tagumpay ng nakaraang insidente ng sirang kotse, inilagay niya si Sabrina sa isang hindi pamilyar na kapaligiran kung saan wala siyang kontrol sa kahit ano. Sa ganitong sitwasyon, nag-usap sila at nag-usap na parang magkaibigan, palalimin ang kanyang impresyon kay Howard. Gayunpaman, hindi sigurado si Howard sa bisa ng estratehiyang ito, kaya hindi niya pa ipinakita ang kanyang interes kay Sabrina. Matalas si Sabrina, kung maramdaman niya na may intensyon si Howard. Sa kanya, agad niyang isasara ang pinto. Kailangan niya itong gawin dahan-dahan, ngunit ayon sa reaksyon ni Sabrina, mukhang papunta sa tamang direksyon ang mga bagay. Bago bumalik sa nakaraan, kakahiwalay lang ni Howard kay Sabrina, at hindi na niya maalala kung ano ang pakiramdam ng pagiging mag-isa. Matapos ang lahat ng kanyang naranasan sa Dream Games, lalo na ang una kasama si Sabrina, nagkaroon siya ng bagong pag-unawa sa buhay. Napagtanto niya kung gaano kahalaga ang mga sandaling pinagsamahan nila. Ilang araw ang lumipas, tila bumalik na sa dati ang pakikitungo ni Sabrina sa kanya, ngunit hindi na siya nababalisa rito. Si Howard ay likas na mapagpasensya. Isang araw, sinabi ni Sabrina na siya na ang pumunta sa isang pulong kay Mr. Liu para makipagkita sa isang mahalagang tao at pinaalalahanan siya na maging magalang. Hindi alam ni Howard kung sino ang kanyang makikilala o ano ang gagawin, pero sumunod pa rin siya. Hinawakan ni Mr. Liu siya sa balikat at sinabing sumakay sila sa kanyang kotse. Naisip ni Howard, mukhang hindi siya masyadong kailangan sa pulong na ito. Sasamahan lang niya si Kevin na siyang gagawa ng mga kailangang gawin. Habang naglalakad sa mga pasilyo, pinuri ni Kevin si Howard, sinabing natagpuan ni Sabrina ang isang napakahusay na assistant. Hindi niya inakala na makakatagpo siya ng ganoong talento sa Great Glory Company. Nagpasalamat si Howard at sinabing utang niya ang lahat kay MS. Luo. Pagkatapos, tinanong niya kung sino ang kanilang makikilala. Sumagot si Kevin na makikilala nila ang isang napaka-impluwensyal na tao, isang taong napakayaman at makapangyarihan. Nanlumo si Howard. Maaaring ito ba ang iniisip niya? Nagsimula siyang kabahan sa posibilidad na makaharap ang isang taong kilalang-kilala niya. Napansin ito ni Mr. Liu, kaya't hinawakan niya ulit siya sa balikat at sinabing huwag kabahan.
Ang mga makapangyarihan at mayayamang tao ay mga tao rin lang tulad natin. Walang espesyal sa kanila. Bukod dito, mataas ang tingin sa iyo ni Sabrina. Talagang nais niyang maging kanang kamay kanya. Kaya't mangyaring manatiling kalmado. Nakaramdam ng ginhawa si Howard sa pag-aakalang isa lang itong normal na pulong sa negosyo. Kung ito man talaga ang taong iniisip niya, sa isang mundo na walang dream game, walang dahilan ang taong ito para magpakita ng anumang espesyal na pakiramdam para sa kanya. Dumating sila sa harap ng isang napakataas na gusali, napakataas na kinailangan ni Howard na iunat ang leeg para makita ang tuktok. Isang assistant ang tinawag sila para sumunod, at doon nakita ni Howard na ito nga ang taong iniisip niya. Ang taong iniisip ng lahat. Si Sharon Yang, na kalmadong nag-aalaga ng kanyang mga halaman. Nakita ni Howard na ito'y kakaiba, kailan pa nagustuhan ni Sharon ang pag-aalaga ng halaman. Pero teka, ang Sharon ngayon ay iba na sa Sharon na dumaan sa iba't ibang karanasan kasama siya sa Dream World. Hindi niya ito makalimutan. Napansin ni Sharon ang kanilang presensya at inanyayahan silang umupo. Habang nauupo sila, nagsimula siyang mag-serve ng tsaa sa kanilang tatlo habang tahimik silang nagmamasid. Nakita ni Howard na kakaiba ito dahil dati ay mayroon siyang isang uri ng kagandahan na nagpapakita ng kawalang interes. Ngunit bakit parang iba na siya ngayon? Tiningnan siya ni Sharon at nagsabing, hindi pa kita nakikita dati, at mabilis na ipinaliwanag ni Mr. Leo na siya ay assistant ni Sabrina. Nagsimulang titigan ni Sharon si Howard ng malalim na parang binabasa ang kanyang kaluluwa. Napansin ito ni Howard. Si Sharon ay napakamapanuri, halos parang nababasa niya ang kaluluwa nito. Nag-usap sila ng mga 5 minuto, at natapos na ang pulong. Nagpasalamat ang dalawa kay Sharon para sa kanyang tulong at sinabi niya sa kanila na mag-ingat sa pag-alis. Hindi maalis ni Howard si Sharon sa kanyang isip. Mayroong commanding presence si Sharon. Samantala, iniisip din ni Sharon si Howard. Sinabi pa niya sa kanyang assistant na alamin ang lahat tungkol sa lalaking kasama ni Kevin. Tinanong ng assistant kung may espesyal na bagay sa kanya at sinagot ni Sharon na kilala siya ng lalaking iyon. Nagtaka ang assistant at tinanong, ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Sharon na tiningnan siya ni Howard na parang kilala na siya nito. Bukod pa rito, napakakaiba niya. Siya ay ganap na kalmado at composed kahit si Kevin ay kinakabahan sa harap ni Sharon. Ang pagiging kalmado bilang isang ordinaryong assistant ay talagang kaina-hinala. Mas mabuting alamin agad ang anumang kaina-hinalang bagay. Kaya mga kababayan, nagkaroon tayo ng time skip ng ilang araw. Nakita natin si Sabrina na nakatingin sa labas ng bintana at nagsasabing, 1 buwan na simula nang maging assistant kita. Ang buwang ito ang iyong trial period. At sa totoo lang, nasisiyahan ako sa iyong performance. Simula bukas, magiging regular employee ka na. Pumunta ka na sa HR para ayusin ang mga papeles. Pagkatapos basahin ang kontrata, naintindihan ni Howard kung bakit tinatanggap ng mga empleyado ni Sabrina ang kanyang mga mahigpit na kahilingan. Siya ay napaka-generous sa kanyang mga tauhan. Bilang kanyang assistant, pareho ang sweldo at benepisyo ni Howard sa isang direktor ng kumpanya. Ang dati niyang boss ay umiiwas na ngayon kay Howard dahil magka-level na sila ng kapangyarihan sa loob ng kumpanya. Sa sumunod na linggo, sumama si Howard kay Sabrina at sa kanyang ikalawang assistant. Pareho sila ng level ng kapangyarihan sa loob ng kumpanya. Magkasing edad sila ng sekretarya papunta sila sa paliparan. Nakasakay sila ng eroplano. Siyempre, ang kanilang mga upuan ay nakareserba sa first class. Napansin ni Howard na may 2 upuan na magkatabi at isang nakahiwalay. Agad siyang lumapit sa solong upuan. Ngunit tinawag siya ni Sabrina, "Hoy, anong ginagawa mo? Umupo ka dito sa tabi ko." Hindi ito ipinakita ni Howard pero tumalon ang kanyang puso sa sandaling iyon. Dahan-dahang umuunlad ang kanilang relasyon. Napakasensitibo ni Sabrina pagdating sa personal space. Ang distansya sa pagitan niya at ng isang tao ay nagsasabi ng maraming bagay tungkol sa posisyon ng taong iyon sa kanyang buhay. Sa sandaling ito, napakalapit na nila. Sa wakas, umabant ang kanilang relasyon sa direksyong nais ni Howard. Lahat ng kanyang pasensya ay nagbunga. Ang susunod na hakbang ngayon ay mas lalapit sa kanya sa mas personal na paraan dahil, kahit na ano, sa isang relasyon sa pagitan ng lalaki at babae, kung sila ay magkaibigan lamang ng matagal, magiging mas mahirap na magkaroon ng romantikong relasyon. Baka mapunta si Howard sa tinatawag na friend zone. Ngunit hindi siya dapat magmadali dahil napakaseryoso ni Sabrina sa kanyang trabaho. Una sa lahat, kailangan niyang gampanan ng maayos ang kanyang trabaho. Ang kanilang biyahe ay para isara ang isang kontrata kay Sharon. Nag-enjoy sila ng sobra. May magandang oras sila kasama si Sharon.
Huwag mo akong tanungin kung bakit nila kailangan pang lumipad para makipagkita kay Sharon gayong hindi naman nila kailangan gawin ito dati. O kaya kailangan. Pag-isipan ninyo iyon. Ang bagay na ito ay, mas malaki ang kumpanya ni Sharon kaysa sa Great Glory sa negosasyong ito. Sa kabila ng lahat, maliit lang ang Great Glory, may 10 tindahan lang. Ang usapang negosyo ay para makuha ang suporta mula sa napakalaking kumpanya ni Sharon. Natural, lahat ng mga kondisyon ay itinakda ni Sharon. Kahit na ganoon, dumating si Sabrina na handang-handa, masusing inaral ang bawat clause para protektahan ang interes ng kanyang kumpanya. Pero alam ni Howard na ito ay walang saysay. Walang saysay dahil hindi pantay ang dalawang panig at pareho silang ayaw magbigay sa partnership na ito. Sa pagtatapos ng araw, halos maubos ang boses ni Sabrina sa kakasalita pero wala pa ring progreso. Napansin ito ni Howard at agad na dinalhan siya ng paboritong juice ni Sabrina. Sinabi ni Sabrina na minsan ay parang kilala na niya si Howard. Tinanong siya ni Howard kung bakit. Ipinaliwanag ni Sabrina na paborito niya ang juice na iyon noong nag-aaral pa siya, pero pagkatapos niyang lumipat at mag-aral sa ibang mga paaralan, hindi na niya ito muling natagpuan. Pagkatapos bigla na lang siyang lumitaw dala ang juice na iyon para sa kanya. Sinabi lang ni Howard na natutuwa siyang nagustuhan ito ni Sabrina. Pagkatapos ay nagpasalamat si Sabrina sa kanya sa ginawa niya noong nakaraang pagkakataon. At sinabing, dahil sa akin, nagkasipon ka. Mukhang masama pa rin ang loob niya sa pagtapon ng jacket ni Howard. Sumagot si Howard na buti na lang at siya ang nagkasipon. Kung siya ang nagkasakit, maaapektuhan ang lahat ng trabaho niya. Ngumiti si Sabrina at hindi na nagsalita pa. Mga kaibigan, nagpatuloy ang pagpupulong ng ilang sandali, at sa dulo ng hapon, hindi pa rin natatapos ang kontrata. Biglang nagkasakit ng malubha ang sekretarya ni Sabrina at kailangang madala sa ospital dahil sa gastroenteritis. Humingi siya ng tawad ng paulit-ulit dahil iniwan niya si Sabrina sa alanganin, ngunit sinabihan siya ni Sabrina na huwag mag-alala at magpahinga upang makatulong siya kapag gumaling na. Sinabi ni Sabrina kay Howard kung ano ang nangyari at sinabing kailangan niyang mag-takeover. Si Howard, bilang isang tunay na Sigma, ay nagsabing walang problema. Gagawin niya ang kinakailangan, ngunit sinabi ni Sabrina na kung hindi niya matatapos mag-isa, tutulungan siya. At iyon nga ang nangyari, mga kaibigan. Nagtrabaho silang dalawa ng walang tigil buong gabi sa hotel room. Pagkalipas ng ilang oras, tinanong ni Sabrina kung natapos na siya, at sinabi niyang kailangan niya pa ng 1 oras. Siya'y napabuntong hininga at iniunat ang likod. Pagod na siya, habang si Howard ay nananatiling tutok sa trabaho. Kaya't napahiga na lamang siya sa mesa at nakatulog doon. Napansin ito ni Howard. Alam niyang laging may magandang posture si Sabrina sa harap ng iba. Ipinanganak siya na may malakas na personalidad at makapangyarihang aura. Bihirang makita siya sa ganitong estado sa harap ng iba. Ang dahilan kung bakit siya nakatulog sa tabi niya, kahit na sobrang pagod na siya, ay dahil nagtitiwala siya sa kanya. Dahan-dahan, hakbang-hakbang. Muling naibabalik ni Howard ang pagmamahal ng kanyang buhay. Tumayo siya upang takpan siya ng kanyang jacket at bamulong. Good night, at pinanood siya ng ilang segundo. Nanatili siyang maganda, kahit napagod sa pagtatrabaho ng husto. Kaya mga kaibigan, pagkatapos ng 2 araw ng negosasyon, sa wakas ay nakapagtapos sila ng kasunduan sa kumpanya ni Sharon. Nang dumating ang oras ng pagpapalam, lumapit si Sharon upang kamayan si Howard. Nagatubili siya sandali, ngunit kalaunan ay kinamayan din ito. Sa 3 segundong iyon na parang umabot ng 30 minuto, tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata, na parang alam niya ang pinakamalalim niyang lihim. Kaya bumalik na sina Howard at Sabrina. Bumalik siya sa hotel, masayang-masaya, dahil sa huli, naging maayos ang lahat. Sinabi niya na nagtrabaho siya ng husto sa mga araw na iyon, at oras na upang magdiwang. Naisip ni Howard na magandang ideya iyon, ngunit bigla siyang napabahing, at agad na inalok ni Howard ang kanyang jacket. Sinabing bumababa ng husto ang temperatura sa lungsod na ito mula umaga hanggang gabi. Nagatubili si Sabrina ng kaunti, ngunit sa huli ay tinanggap ito, at sinabing lalaban niya ito bago isauli. Hindi talaga iyon ang iniisip ni Howard. Mas interesado siya kung saan sila kakain. Iminungkahi niyang pumunta sila sa isang restoran na tinatawag na Hotpot na napakakilala sa Chicago. Isa ito sa mga pinakasikat na restoran sa China. At pumayag siya. Pagdating nila doon, sinabi ni Sabrina na hindi pa siya kumakain sa hotpot. Sumagot siya, talaga, sige, tingnan mo ang menu at piliin mo kung anong gusto mo. Napansin niyang may 2 magkaibigan sa katabing mesa na nagbabahaginan ng pagkain mula sa iisang pot na tila pangunahing atraksyon ng restoran.
Ngunit hindi nagustuhan ni Sabrina ang ideya ng pagbabahagi ng pagkain ng ganoon. Inasahan ni Howard ito, kaya iminungkahi niyang umorder sila ng double-flavored pot na may dalawang magkahiwalay na seksyon upang matikman nila ang iba't ibang lasa ng hindi naghahalo. Pumayag siya dahil sa ganitong paraan, makakakain sila ng magkahiwalay. Medyo obsessed lang siya sa kalinisan. Inihain ang mga pagkain at kinuha nila ang kanilang mga chopsticks. Naisip ni Sabrina na mukhang masarap ito. Ikinwento ni Howard na unang beses siyang kumain sa hotpot ay noong winter break nang siya'y nasa freshman sa high school. Ang kanyang ama, na dati nagmomotorsiklo, ay nagsabing dadalhin sila upang kumain ng isang bagay na kahanga-hanga. 5 tao ang papunta sa restoran. Siya, ang kanyang ina, ang kanyang mga lolo't lola, at ang kanyang ama. Dahil hindi silang lahat kasya sa motorsiklo, kailangang magdoble ng sakay ang kanyang ama. Sobrang lamig noon. At si Howard na bata pa noon ay giniginaw sa motorsiklo. Nang inihain na ang mga pagkain, agad na naalala ni Howard na nasa hotpot restaurant sila. Narinig na niya ang tungkol sa mga pagkaing inihahain doon ngunit hindi pa niya ito nakikita. Naalala niyang na-impress siya ng husto. Simula noon, palaging kumakain sila sa hotpot tuwing winter, lalo na kapag New Year. Tinanong ni Sabrina, at anong sumunod na nangyari? Ipinaliwanag ni Howard na tuwing may selebrasyon o may bagay na nagpapasaya sa kanya, gusto niyang kumain sa hotpot. Ngumiti siya at sinabing, ganun pala. Sinadya ni Howard na ikwento ito upang mapalapit sila sa isa't isa. Boss pa rin niya si Sabrina. Ngunit nakinig siya ng may pasensya sa isang personal na kwento tungkol sa buhay ni Howard na nagpapakita na unti-unti siyang lumalapit dito. Pagkatapos, sinabi ni Howard, "Itadakimasu," at sinimulan na nilang tikman ang pagkain. Agad naisip ni Sabrina na napakasarap nito. Ang maganda sa pagkain sa hotpot restaurant ay hindi lang ang masasarap na pagkain, kundi pati na rin ang mainit-init na atmosfera ng lugar. Ang eksena ay lumipat sa isang ospital. At sa puntong ito, hindi ko na alam kung nasaan iyon. Ang mahalaga ay nasa isang kwarto ang ating mahal na si Sharon Yang, hawak ang isang tablet. Sa tablet na ito ay lahat ng detalye na naipon niya tungkol kay Howard. Kitang-kita na ito'y resume ng isang ordinaryong tao. Ngunit bakit interesado siya rito? Nakikita natin siya sa kwarto ng kanyang ina sa ospital. Ang kanyang ina, ang kakaibang babaeng obsessed sa pagpapanumbalik ng kaluwalhatian ng angkan ng Yang. Tinanong ni Sharon ang kanyang ina kung naaalala pa niya ang kanyang pamangkin, ang anak ni Herbert Luo. May nagsabi kay Sharon na tulungan siya, at ginawa niya iyon dahil gusto niya ito. Ilang araw na ang nakalipas, ang kanyang assistant ay bumisita sa kanyang opisina. Isang espesyal na tao siya. Ang kanyang aura ay hindi tugma sa kanyang edad, at ang paraan ng kanyang pagtingin sa kanya, parang kilala siya nito. Ngunit hindi pa niya ito nakikita kailanman. Ngumiti si Sharon ng malamig na ngiti at sinabi, "Napaka-interesante nito." Kaya mga kaibigan, ilang araw pagkatapos, si Howard at ang kanyang kaibigang si Donald, ang kanyang matalik na kaibigan, na isang mannequin sa unang laro, ay lumabas upang kumain sa isang restoran malapit sa opisina pagkatapos ng trabaho, pangunahin upang magdiwang. Nag-toast sila ng kanilang mga inumin, at nagpasalamat si Donald kay Howard sa pagrekomenda sa kanya kay Mr. Luo. Nakatanggap siya ng promosyon at dagdag na sahod. Sa nakaraang buhay ni Howard, si Donald ay nagtrabaho ng husto para sa isang malupit na boss sa loob ng maraming taon ngunit hindi man lang siya na-promote. Kaya nang naging assistant siya ni Sabrina, sinigurado ni Howard na tulungan si Donald. Masaya daw ang asawa ni Donald tungkol dito at binigyan pa siya ng relo bilang regalo. Napansin ni Howard na mabait ang asawa ni Donald at matagal na niyang gustong magkaroon ng magandang relo. Tinanong ni Donald si Howard, "Paano naman ang love life mo? May nakikita ka na bang iba?" Nang mga oras na iyon, napansin ni Sabrina na kumakain din sa parehong restaurant at narinig ang kanilang usapan. Nagsimulang magbigay ng pansin si Sabrina para marinig ang sagot ni Howard. Sagot ni Howard na abala siya araw-araw at wala siyang oras para humanap ng nobya. Ipinakita ni Donald ang litrato ng pinsan ng kanyang asawa na kakagraduate lang at wala pang nobyo. Maganda daw ito. Tinanong ni Howard kung inimbitahan ba siya ni Donald para i-set up siya sa isang blind date, ngunit sinabi ni Donald na ito ay para lang magkaibigan, hindi isang blind date. Naisip ni Sabrina na ang taong kasama ni Howard ay si Donald, ang taong pinuri niya ng mataas ilang panahon na ang nakalipas. Biglang huminto ang isang sasakyan. Nasa loob nito si Sharon, na parang tunay na stalker, pinagmamasdan si Howard mula sa bintana. "Nakita ko na siya. Kailangan ko na lang maghintay ng matyaga." Pagkalipas ng ilang sandali, umalis na sina Howard at Donald sa restaurant.
Agad na sinabi ni Sharon sa kanyang assistant, puntahan mo sila at anyayahan siya. Walang pag-aalinlangan, lumapit ang assistant at sinabi, inaanyayahan ka ni MS. Yang, sabay turo sa kanyang Rolls Royce. Naisip ni Howard, siguradong biro lang ito. Ano bang gusto ni Sharon Yang sa akin? Halos hindi kami nag-uusap. Nagtanong si Howard kung ano ang gusto ni Sharon, at sinabi ng assistant na pumunta siya roon at malalaman niya. Bumukas ang pinto ng Rolls Royce, at isang pares ng mga paa na may suot na mamahaling high heels ang tumapak sa lupa. Bumaba si Sharon Yang at tumayo sa tabi ng bukas na pinto. Namangha si Donald sa kagandahan ni Sharon at sinimulang tuksuhin si Howard, ngunit napabuntong hininga na lang si Howard. Alam niyang mas lalala pa kung iiwasan niya si Sharon. Tumanggaw siya at sumenya si Sharon na sumakay na siya sa kotse. Sumama si Howard nang hindi man lang nagpapalam kay Donald. Binigyan ni Sharon si Donald ng maliit na ngiti na parang nagsasabi, ibabalik ko siya agad, okay. Tumakbo ng mabilis ang kotse, iniwan si Donald na nag-iisip, ngayon ko naintindihan kung bakit hindi interesado si Howard sa pinsan ng asawa ko. Ngunit nagulat siya nang biglang sumulpat si Sabrina Luo, ang direktor ng kumpanya, na mukhang hindi natutuwa sa nangyari. Sa loob ng kotse, nakaupo ang dalawa sa likurang upuan ng tahimik. Medyo tense si Howard habang sinusuri ni Sharon ang bawat kilos niya nang walang sinasabi. Ngumiti si Howard ng magalang at nagtanong, Miss Yang, ano po ang maitutulong ko sa inyo? Sa isip niya, ano bang gusto niya sa akin? Hindi naman siya pwedeng interesado sa akin. Halos hindi kami nag-usap. Sumagot si Sharon na sa tingin niya ay talentado si Howard at nais niyang sumali ito sa kanyang kumpanya. Nagulat si Howard at sinabing, paano mo nasabi na talentado ako? Halos hindi naman tayo nag-usap noong huli tayong magkita. Sagot ni Sharon na napakatalas niya sa paghusga ng pagkatao ng mga tao. Ngunit nagpasalamat si Howard at sinabing maayos siya sa Great Glory at hindi niya iniisip na magpalit ng trabaho sa ngayon. Medyo nabigla si Sharon at sinabing, hindi mo man lang ba gustong malaman kung magkano ang sweldo na iniaalok ko? Sumagot si Howard na hindi sweldo ang punto. Para sa kanya, mahalaga ang pagkakapareho sa trabaho sa mahabang panahon, at ang tiwala ay isang mahalagang bahagi nito. Wala pang tiwala sa pagitan nila. Lalo pang naintriga si Sharon sa kanya. Sa huli, sinabi niya, okay, maaari ka nang umalis. Nagpasalamat si Howard para sa alok at umalis. Umalis din ang kotse, iniwan si Howard na nag-iisip kung talagang galit si Sharon o nagkukunwari lang. Mahirap maintindihan ang babaeng ito. Sa rearview mirror, nakita ng kanyang sekretarya na nakangiti si Sharon. MS, Yang, parang masaya ka. Tinanong ni Sharon kung ano ang tingin ng sekretarya sa kanya. Sumagot ang sekretarya, mabuti siya, medyo kaakit-akit, mukhang mapagkumbaba, at may tiwala sa sarili. Sa puntong iyon, nagsimulang magsalita ang refleksyon ni Sharon sa salamin, sinasabing parang may magandang impresyon siya kay Howard, ngunit parang may kakaiba sa kanya. Ang paraan ng pagtitig niya sa kanya ay may presumptuous na dating. Ang eksena ay nag-cut kay Howard na naglalakad sa kalye, iniisip na ayaw niyang magkaroon ng kahit anong koneksyon kay Sharon. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng babae. Kung siya ay swerte, baka kaunting pagkamausisa lang ni Sharon ang dahilan at hindi talaga interest. Sa nakaraang buhay, nagkaroon sila ng isang adventurous na paglalakbay kung saan nahulog ang loob ni Sharon kay Howard at magkasama silang nakaligtas sa laro. Ngunit sa buhay na ito, ilang beses pa lang silang nagkita at wala pang emosyonal na koneksyon sa pagitan nila. Ngayon na nakabalik na sa nakaraan si Howard, ang kanyang focus ay hindi lang tungkol sa romansa. Gusto niyang bigyan ng prioridad ang kanyang karera. Kaya tumigil siya at tumingin sa gusali na sa nakaraang buhay niya ay naging headquarters ng Howard Software. Dati, nagkaroon siya ng malaking tagumpay sa voice recognition, simultaneous translation, at sa industriya ng baterya, salamat sa mga investment, koneksyon, at impluwensya ni Sharon. Ngunit ang makipagtulungan muli sa kanya sa buhay na ito ay hindi na opsyon. Hindi na siya ang parehong tao na nakasama niya sa lahat ng iyon. At matapos ang matagal na pakikisama kay Sharon, marami siyang natutunan tungkol sa negosyo. Maraming hindi etikal at kahit ilegal na aksyon ang nag-ambag sa kanyang tagumpay. Minsan, tinanong ni Howard si Sharon kung bakit siya nito nagustuhan, at sumagot si Sharon na binigyan siya ni Howard ng bagong buhay. Ngunit kung wala ang dahilan na iyon, sa oras na magkaiba sila ng interes, magiging pangit ang sitwasyon para sa kanya. Kailangan ni Howard maging mas maingat para maiwasang masangkot kay Sharon. Kinabukasan sa trabaho, agad na tinanong ni Donald, ano ang deal sa babaeng iyon kahapon? Magkarelasyon na ba kayo? Ngunit sinagot ni Howard na business partners lang sila. Sumagot si Donald, aha, business partners.
Sige, naiintindihan ko. Dumating si Sabrina sa opisina, at parehong binati siya ng mga lalaki, ngunit dumaan lang siya at naglakad ng diretso, iniwan silang naguguluhan. Mukhang medyo malamig si Sabrina ngayon. Ilang sandali, lumapit si Howard kay Sabrina at tinanong kung galit ba siya at kung may nagawa siyang mali. Sinabi ni Sabrina na hindi siya galit, ngunit nagpumilit si Howard na mayroon siya. Iniisip niya na baka pati si Sabrina ay hindi alam kung bakit. Sinabi ni Sabrina na siya ang boss ni Howard at hindi niya dapat subukan na hulaan ang iniisip niya. Nagsimulang mag-alala si Howard. Para bang nagkakalayo na sila. Minsan, parang hindi makatwira ng mga babae. Parang mayroon silang scoring system para sa mga lalaki. Kung ang lalaki ay gumawa ng tama, makakakuha siya ng 1 puntos. Ngunit kung nagkamali siya, hindi lang 1 puntos ang mababawas. Maaaring 10 o 20 pa. Kaya, nagtatapos ang araw ng trabaho at nagdesisyon si Howard na maglakad sa kalye kung saan sa nakaraang buhay niya, naroon ang 2003 noodle stall. Doon nagsimula ang kanyang entrepreneurial journey hanggang sa maging bilyonaryo siya. Ngunit habang papunta siya roon, agad niyang napansin ang isang away na nangyayari. 2 lalaki ang nagbubugbugan at may alak sa kalapit na mesa. Ang lalaking nasa lupa ay natama ng malakas sa mukha. Mukhang natatalo siya sa laban. Pero agad na nakilala ni Howard ang lalaki. Ito ang pinsan ni Sabrina, ang parehong tao na aksidenteng nasuntok niya at sinubukang humingi ng tawad sa kalaunan. Sa isang iglap, biglang lumapit si Howard at sinipa sa mukha ang lalaking nasa ibabaw na parang sumisipa ng soccer ball. Bumaligtad ang lalaki at sinubukang bumangon na may dumudugong ilong habang minumura si Howard. Pero nang makita niya si Howard, naramdaman niya ang matinding takot, parang may isang leon na handang lapain siya. Nagmakaawa siyang huwag siyang saktan ni Howard at sinabi lang ng protag. Lumayas ka. Nagmamadaling tumayo ang lalaki at nagsimulang umalis, halatang lasing. Samantala, bumangon na rin ang pinsan ni Sabrina, ngunit umupo lamang muli sa mesa na walang imak. Napansin ni Howard ang cake sa mesa at tinanong kung kaarawan ba ng lalaki. Pagkatapos, nakita niya ang isang rosa sa mesa at tinanong kung nakipaghiwalay ba ito sa isang tao. Sumigaw ang lalaki na wag siyang pakialaman. Pero kalmado lang na umupo si Howard at nagsimulang magbuhos ng inumin para sa sarili, sabay sabi. Hulaan ko, kaarawan mo ngayon. Nag-imbite ka ng babae. Hindi kanya tinanggihan pero hindi rin sumagot ng oo. Naghintay ka dito ng matagal pero hindi siya dumating. Kaya nawalan ka ng pasensya at nakipag-away sa kung sinong estranghero. Tiningnan lang ng lalaki si Howard na walang sinasabi. Pero sa ekspresyon niya, alam ni Howard na tama siya. Nadismaya at nagalit ang lalaki, pero inisip pa rin niyang may pag-asa siya at hindi sumuko. Kaya congratulations, manhid ka. Pinatama ng lalaki ang mesa at sinabing hindi siya manhid. Uminom si Howard ng beer at sinabing sigurado siyang hindi pa nagkaroon ng seryosong relasyon ang lalaki. Sumagot ang lalaki na nagkaroon na siya ng 4 na girlfriend. Tiningnan siya ng protag at sinabi, may 4 ka nang naging girlfriend pero pinapaikot ka pa rin ng mga babae. Sinabi ni Howard na tanungin niya ang sarili kung talagang nagustuhan siya ng babae. Sumagot ang lalaki, syempre gusto niya ako. Lagi kaming nag-uusap sa WhatsApp halos araw-araw at binibili ko lahat ng gusto niya. Sinabi niya na gusto niyang kumain sa lugar na ito, kaya inimbitahan ko siya para ipagdiwang ang kaarawan ko, pero sinabi ni Howard na mas malala pa pala ang iniisip niya. Ginamit lang siya ng babae na parang doormat nang hindi siya totoong gusto. Pero buwapo, maayos manamit, at mayaman ang lalaki. Yumuko ang lalaki at sinabing hindi niya maintindihan, at sinagot siya ni Howard. Paano nangyari ito? Walang halaga sa kanya ang pagmamahal mo. Kapag nagtatrabaho ka ng husto para makamit ang isang bagay, pinapahalagahan mo ito. Pero kapag nakuha mo ang isang bagay ng libre, pinahahalagahan mo ba talaga ito? Naisip ng lalaki saglit at sumagot na hindi niya nga ito pahahalagahan. Uminom muli si Howard at sinabi na kung nagustuhan nila ang isa't isa pero walang nagpakita ng nararamdaman. Kapag nagpakita siya ng sobra-sobrang sigasig ngayon, matutuwa ang babae sa una. Pero mabilis ding magsasawa. Mawawalan siya ng interes dahil napakadali niyang nakuha ang pagmamahal ng lalaki. Para sa karamihan, ang kaligayahang nakuha ng madali ay hindi nagtatagal. Halimbawa, kung manalo ka ng $1,000,000 sa loto, syempre masaya ka. Pagkalipas ng ilang linggo, mawawala na ang euphoria. Pero kung may nawala sa iyo, mas matagal ang sakit na iyon. Tinanong ng lalaki, kaya ano ang dapat kong gawin? Sumagot si Howard, ano sa palagay mo? Sinabi ng lalaki na hindi niya alam. Habang nagbubuhos pa ng beer, sinabi ni Howard na huwag niyang kontakin ang babae sa loob ng ilang araw.
Hintayin niyang mag-message ang babae sa kanya. Baka sakali, kung gusto siya ng babae kahit kaunti, magme-message ito, kahit pa para mag-sorry lang. Paano kung hindi siya mag-message? Tinanong ng lalaki. Sumagot si Howard na ibig sabihin noon ay wala siyang pag-asa at dapat na niyang kalimutan. Mayaman ka at gwapo. Makakahanap ka pa ng ibang babae sa hinaharap, sigurado iyon, sabay tapik sa balikat. Ang relasyon ng lalaki at babae ay isang laro. Karaniwan, ang mas nagmamalasakit sa relasyon ay siyang magdurusa sa huli. Minsan makikita mo ang kakaibang pangyayari. Isang bad boy na kasama ang isang mabuting babae o isang mabait na nerd na kasama ang masamang babae. Sa mga kasong ito, parang tanga ang mabuting tao na parang inaanyayahan nilang lokohin sila. Uminom ng malaki si Howard ng beer at sinabing, "Bro, hindi ka pwedeng maging manhid. Simula ngayon, hindi mo hahayaang apak-apakan ka ng kahit sino." Tiningnan siya ng lalaki na may bagong determinasyon, itinaas ang baso at sinabing, "Para sa iyo ito." At sumagot si Howard, "Good luck." Nag-toast sila. Kaya mga kaibigan, hindi inaasahang naging magkaibigan si Howard at ang pinsan ni Sabrina. Kinabukasan, nasa Great Glory office na ang lalaki. Tinanong ni Howard, "Bro, anong ginagawa mo rito?" Sumagot siya na nandoon siya para magsimula ng internship. Pagkatapos, dumating si Sabrina, kasing ganda ng dati. Tinawag siya ng pinsan sa pangalan at mahigpit na niyakap. Pero dahan-dahan siyang itinulak ni Sabrina palayo, sabay sabi na tawagin siyang Miss Luo kapag nasa kumpanya. Pagkatapos, tiningnan niya si Howard at sinabing may meeting ngayong umaga at dapat niyang ihanda ang mga materyales para dito. Pumunta siya sa opisina habang sumunod si Howard sa likuran. Nakakita tayo ng flashback mula noong nakaraang gabi nang sinabi ng pinsan ni Sabrina na magaling si Howard pagdating sa pakikitungo sa mga babae at tiyak na may girlfriend ito. Sumagot si Howard na wala siya. Sinabi ng pinsan na tiyak na may isang babae na gusto ni Howard. Inamin ni Howard na meron. Pero siya ay parang bulaklak sa tuktok ng isang napakataas na bundok, maganda at hindi maabot. Mukha siyang malamig at malayo. Pero habang nakikilala mo siya, malalaman mong mabait siya at dedikado siya sa kanyang trabaho. Sinabi ng pinsan na dapat habulin ni Howard ang babae at makuha ito. Pero sumagot si Howard na boss niya ang babae. Sa puntong iyon, naisip ng pinsan na si Sabrina ang babaeng mahal ni Howard. Sa opisina, may sinasabi si Sabrina kay Howard na napakahalaga tungkol sa trabaho. Ipinaliwanag niya na nire-reorganize ng kumpanya ang istruktura nito at pinagsasama ang ilang departamento. Sa susunod na buwan, si Kevin Liu na ang magiging general manager at siya ang magiging deputy habang nananatiling pinuno ng marketing department. Patuloy pa rin si Howard sa kanyang trabaho. Magiging assistant pa rin siya ni Sabrina, pero mapopromote siya bilang deputy director ng marketing department. Nagulat si Howard sa bilis ng kanyang pag-akyat sa corporate ladder at naging deputy director sa loob lamang ng ilang buwan. Tinanong niya tungkol sa mga tao na may hawak ng mga posisyon dati at sumagot si Sabrina na umalis na sila sa kumpanya. Natural lang, simula nang kumalat ang mga chismis na karamihan sa mga executive ay mapapalitan. Nagbitiw sila ng kusa para mapanatili ang kanilang dignidad. Nang makita ni Sabrina ang ekspresyon ni Howard, tinanong niya kung may problema. Kung hindi siya nasisiyahan sa kahit ano. Tumayo siya at ipinaliwanag na na-review niya ang mga profile at personal na impormasyon ng lahat ng empleyado. Iilan lang ang kasing galing ni Howard. Gayunpaman, nang tiningnan niya ang sweldo ni Howard, may malaking pagkakaiba kumpara sa ibang mga executive. Karamihan sa kanila ay nag-e-enjoy sa lahat ng pribilehiyo ng hindi nagtatrabaho ng mabigat, ng hindi nagpapawis para sa kumpanya. Sa araw-araw, lumikha lamang sila ng mga panloob na alitan. Gaano nga ba kalaki ang naiambag ng mga taong iyon sa paglago ng kumpanya? Tanging sa pamamagitan ng paglalagay ng tunay na talento sa mga mahahalagang posisyon mag-e-evolve ang kumpanya. Sa narinig niya, nasiyahan si Howard. Mabilis ang kanyang pag-angat. Sa tanghali, habang kumakain ng tanghalian, si Sabrina at ang kanyang pinsan ay kumakain sa isang restaurant malapit sa opisina. Tinanong niya kung nasanay na ba ito sa trabaho doon, at sumagot ito na maayos naman ang lahat. Ang unang araw ay tungkol sa pag-aaral. Tapos, tinanong niya kung, sa dami ng mga lalaking humahabol sa kanya, ay may nahumaling na ba siya sa isa man sa kanila. Nag-clear siya ng kanyang lalamunan at tinanong kung bakit ito nagtatanong. Sabi ng pinsan, "Sa tingin ko mabait na tao ang iyong assistant. Ano ang palagay mo sa kanya?" Sumagot si Sabrina, "Mind your own business, bata." Sabi ng pinsan, malamig daw siya, kaya natatakot ang mga lalaking may gusto sa kanya na gumawa ng hakbang. Hinawakan niya ang kanyang mga braso at sinabihan ang pinsan na mag-ingat sa mga sinasabi.
Pagkatapos ng break ng tanghalian, oras na ulit para magtrabaho. Magkasama na sina Howard at Sabrina nang bigla na lang dumating ang pinsan at tinanong kung nag-date na ba sila. Kinurot ni Sabrina ang ilong nito at sinabihan na huwag magsalita ng walang kwenta. Sa loob ng elevator, sabi ng pinsan na sa kagandahan, imahe, impluwensya, at trabaho ni Sabrina, lahat ng bagay tungkol sa kanya ay perpekto. Walang lalaking nasa tamang pag-iisip ang maaaring tumanggi sa kanya, kaya bakit single pa rin siya? Ito ay talagang ikinainis niya. Lumapit ang pinsan at tinanong kung naghihintay ba siya ng lalaking gagawa ng unang hakbang. Pagkatapos, sinabi niya kay Sabrina na may dapat siyang malaman. Ang isang mahalagang lalaki ay palaging napapaligiran ng mga babae kahit na wala siyang ginagawa. Mas mabuti pang siya na ang gumawa ng unang hakbang. Imbes na hintayin ang lalaki na kumilos, tiyak na magugustuhan ka nito. Pagkatapos ay tinapik niya si Howard sa balikat at tinanong, "Sang-ayon ka ba, Howard?" Hindi alam ni Sabrina kung saan itatago ang kanyang mukha. Mas mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng kanyang bag, malinaw na kinakabahan. Tiningnan lang siya ni Howard nang walang sinasabi hanggang sa tumingin din siya sa kanya. Sa sandaling iyon, mga kaibigan, unang beses na may totoong spark na nagsimulang umalab sa pagitan nila. Lumipat ang eksena kay Sabrina sa bahay, ganap na relax. Nanood siya ng isang Korean drama, at ang storyline ay nagpapaalala sa kanya ng sinabi ng pinsan sa opisina kanina. Na mas mabuti pang siya na ang gumawa ng unang hakbang imbes na maghintay sa lalaki. Hindi siya ang tipo ng tao na gumagawa ng inisyatibo, lalo na sa isang lalaking tutok sa kanyang karera. Hanggang sa maging matatag at sigurado ang kanyang karera, hindi siya maghahabol sa isang babae. Iba na ang panahon ngayon. Pwede ng parehong lalaki at babae na bukas na pag-usapan ang kanilang nararamdaman at habulin ang taong mahal nila. Huminga siya ng malalim, iniisip kung tama nga ba ang pinsan niya. Pagkatapos ay nilaipat niya ang channel at napunta sa isang commercial. Pinatay niya ang TV, iniisip na sawa na siyang manood ng drama, tapos nagpunta sa banyo at binuksan ang kanyang mamahaling shower. Ang pagligo na lang ang tanging oras na talagang nagpapahinga siya at nakakalimutan ang kanyang mga problema. Pero sa pagkakataong ito, may isang bagay sa isip niya na hindi niya maiwasang isipin. Lumipat ang eksena sa isang cafe kung saan nagtatype si Howard sa kanyang laptop. Biglang may dumating at sinabi na tapos na ang araw ng trabaho, pero nandito pa. Rin siya, nagtatrabaho imbes na umuwi. "Sobrang sipag mo," sabi ni Sharon Yang, nasuot ang mga damit na mas mahal pa kaysa sa kotse ni Howard. Hindi alam ni Howard kung ano ang sasabihin sa kanya sa una, pero naglakas loob itong umupo at tinitigan siya ng hindi nagsasalita. Sa wakas, tinanong ni Howard, "MS. Yang, anong ginagawa mo dito?" Sumagot siya na dumating siya para makipagkita sa isang tao. At hindi inaasahang makita siya. Iniisip ni Howard kung si Kevin Liu ba ang tinutukoy niyang tao. Malamang hindi. Tinawag niya ang barista at umorder ng isang tasa ng kape, pakiusap. Agad na naihatid ang kape at kinuha ito ni Sharon, sabay sabi na sana hindi siya nakakagulo. Iniisip ni Howard na ang isang abalang babae tulad niya ay hindi madalas pumunta sa mga lugar na ganito. Talaga bang aksidente lang na nagkita sila dito? Duda siya. Sabi ni Sharon, may gusto siyang itanong sa kanya, at sinabi ni Howard na sige, magtanong na siya. Uminom siya ng isang lagok ng kape at tinanong kung kilala niya ba siya noon pa. Sabi ni Howard na hindi. Tiningnan niya ito habang iniisip, aba, may ginawa ba siyang kilos o ekspresyon o tingin na pamilyar sa kanya? Kaya ba niyang malaman ang lahat mula sa mga detalye? Nakakatakot na kakayahan ito. Kahit na naging mas sophisticated at strategic si Howard, nakita pa rin siya nito. Sinabi niya na pinaponte siya ni MS. Luho upang makipagkita sa isang mahalagang tao noong araw na iyon. Kaya sumama siya kay Kevin Liu na nagsabi sa kanya kung sino siya. Ngumiti si Sharon at sinabi na kung ganoon siya ka-nervyos noong araw na iyon, hindi niya iisipin may mali sa kanya. Ngumiti ng nervyoso si Howard at sinabi, "Iyan ay nakakatawang biro, MS. Yang, mahirap baguhin ang isip ni Sharon kapag nag-focus na ito sa isang bagay." Sa labas, bumagsak na ang huling patak ng ulan, at napansin ni Sharon na tumigil na ang ulan. Agad na nagsimulang tumayo si Howard, sabay sabi na kailangan na niyang umalis. "Goodbye, MS. Yang." Tinanong ni Sharon kung natatakot ba siya sa kanya. Huminto siya sa pintuan ng ilang segundo, saka bumaling sa kanya at nagsabi, oo, natatakot siya sa kanya. Ang napakalaking pagkakaiba sa kanilang social status ay nagpapakita na madali niyang magulo ang kanyang buhay. Dahil dito, natatakot siya sa kanya. Itinaas niya ang kutsara sa kanyang bibig at sinabi, wala kang sinabing totoo. Nakikita niya sa kanyang puso na siya ay isang matapang na tao.
Hindi siya natatakot sa kahit sino. Nagkunwari si Howard na nagpapakumbaba, sinabi na masyadong mataas ang tingin niya sa kanya, at saka sinabi kay MS. Yang na talagang kailangan na niyang umalis. Sumagot lang siya ng, okay, at uminom ulit ng kanyang kape habang tumalikod si Howard at umalis, iniisip, phew. Para kay Sharon, malinaw na may tinatago ang lalaking ito. Ang kanyang refleksyon sa tasa ng kape ay nagpapakita na napansin niya kung ano ang ginagawa ni Howard, isang artikulo tungkol sa artificial intelligence. Sa katunayan, nang pumasok siya, nasulyapan na niya ang kanyang screen. Ito ay nakakakuryos dahil ang AI ay hindi sakop ng negosyo ng Grand Glory, at wala sa kanyang resume ang anumang training o background sa larangang iyon. Lumapit ang secretary at sinabi, MS. Yang, tumakbo na siya. Natawa ng husto si Sharon hanggang sa tumulo ang kanyang luha, sabay sabi, ito ay nagiging mas at mas interesante. Kinabukasan, mga kaibigan, lumapit ang isa sa mga empleyado ng Grande Gloria kay Howard, tinanong kung sobrang busy ba siya para magmeryenda, dahil naghanda siya ng sobra para sa isang tao, at gusto niyang ibahagi ito sa kanya kung maaari. Sumagot si Howard ng, hindi, salamat, at kinuha ang meryenda. Biglang may kumatok sa kanyang pinto. Pareho nilang nilingon si Sabrina habang pumapasok siya sa silid at nagsabing, pasensya na kung naistorbo ko ang date nyo. Itinaas ni Howard ang dalawang kamay at nagsabi, hindi. Nagdala lang siya ng meryenda para sa akin. Saglit na tinitigan sila ni Sabrina bago siya nagsabi, ikansela ang meeting ko mamaya. May kailangan akong asikasuhin. Agad namang sumagot si Howard. Sige, na may halong pagtataka kung anong nangyari. Si Sabrina ay laging maayos at bihirang magkansela ng mga commitment. Kahit may sakit siya, hindi niya ipinagpapaliban ang kanyang trabaho. Ang eksena ay lumipat sa isang napakaluho ng hotel. Sa lobby, makikita ang anino ng isang tao na nakaupo sa isa sa mga mamahaling sofa. Umupo si Sabrina sa parehong sofa, at sinabi ni Herbert Loo, Sabrina, andyan ka na pala. Tumanggaw lang siya bilang pagbati sa kanyang ama. Biglang may lumitaw na matandang tinig na nagsabing, Sabrina, ang tagal na. Mas maganda ka pa kaysa dati. Siya na iyon, si Lawrence, ang matandang manyak. Sa timeline na ito, si Sabrina ay ipinangako pa rin sa kanya. Bumati siya at nagsabi, matagal na rin tayong hindi nagkikita. Ang eksena ay lumipat kay Howard na tumatanggap ng tawag mula sa pinsan ni Sabrina. Tinanong siya nito, kung totoo bang gusto mo si Sabrina. Ngunit bago pa makasagot si Howard, sinabi nito na kung talagang mahal niya si Sabrina. Dapat pumunta siya sa address na ito, at ipinadala nito sa kanya ang lokasyon. Sa lugar na iyon, mayroong nagaganap na isang engranding birthday party. Isang party sa pinakamahal na hotel sa lungsod na para lang sa mga elite executive ng 3 o 4 na malalaking kumpanya. Sila ang mga taong nabubuhay sa karangyan, may mamahaling alak, mga kalayawan, at pagpapakitang tao. Ang may kaarawan ay walang iba kundi si Lawrence Do, ang nakakadiring matandang manyak. Pagkakita kay Sabrina, tinawag siya nito na lumapit. Nakaramdam siya ng matinding pagkailang pero naroon ang kanyang ama. Tinitigan niya si Herbert na may ngiti sa mukha at sinabi nito sa kanya na magpatuloy. Pumayag si Sabrina at lumapit sa matandang lalaki. Hinawakan nito ang kanyang kamay at nakita natin na halos kalahati lang ng taas niya si Lawrence. Tinignan ni Lawrence si Sabrina mula ulo hanggang paa na may malaswang tingin. Ang eksena ay lumipat sa isang guard sa hotel na casual lang na nagbabantay hanggang sa dumating ang pinsan ni Sabrina, na hindi pa rin natin kilala ang pangalan, kasama si Howard. Humingi ng paumanhin ang guard, ngunit sinabi nito na may pribadong event at kailangan nilang magpakilala kung gusto nilang pumasok. Ipinakita ng pinsan ni Sabrina ang kanyang ID, nagpapatunay na galing siya sa isang mayamang pamilya, kaya agad siyang pinapasok ng guard. Pagkatapos, hininga ng ID si Howard, at nagkaroon ng problema dahil ang apelyido niyang Chen ay kasing karaniwan ng Smith sa China. Bukod pa rito, ang kanyang kasuotan ay halatang second-hand, binili lang sa thrift store. Kahit naging bilyonaryo na siya sa nakaraang buhay, nanatili siyang mapagkumbaba. Ngunit mabilis na nakaisip ang pinsan at nagsabing, masakit ang tiyan ko, at biglang tumakbo papuntang banyo habang hinihila si Howard. Sa loob ng banyo, nagsimula siyang maghubad ng kanyang suit habang sinasabi na suplado ang guard at sinabi niya kay Howard na magpalitan sila ng damit, kaya iyon ang ginawa nila. Ngayon, mukhang elegante na si Howard, parang isang artist, halos parang ahente mula sa Men in Black. Pagdaan nila sa guard, wala itong tinanong. Ang isang taong nakadamit ng ganoon kay Garbo ay siguradong may katungkulan. Pagkapasok sa party, agad niyang nakita si Sabrina. Nasa tabi niya ang matandang manyak na humahaplos sa kanyang mukha sa paraang halos matulo na ang laway.
Lumapit siya at sinimulang pisilin ang hita ni Sabrina, nilalamas ito. Hindi makakilos si Sabrina. Wala siyang matatakbuhan. Ngunit ang hindi alam ni Sabrina, naroon si Howard at hindi niya hahayaang magpatuloy ang nangyayari. Napansin ng dalawang security guard sa paligid ng matandang lalaki na tila may kakaiba at nagkomento sila sa isa't isa na parang naghahanap ng gulo ang taong ito. Hinaranggan nila si Howard, ngunit bago pa sila makapagsalita, naunahan sila ni Howard at sinabing, may nakita akong kaina-hinalang tao sa labas, suot ang isang lumang flannel shirt na galing sa thrift store. Nagpunta ang dalawang guard sa direksyon na itinuro ni Howard, nagsabing, sige, tingnan natin. Kahit naroon, halatang hindi komportable si Sabrina. Pagkatapos, hinawakan ni Howard ang balikat niya na ikinagulat nilang pareho. Tinitigan siya ni Howard na may ngiti, na para bang sinasabi, ayos lang, nandito na ako. Tinanong ng matandang lalaki kung sino si Howard at yumuko ito, sinabing siya ang personal na security ni Miss Luo. Hindi natuwa ang matandang lalaki, pero nanatiling nakangiti si Howard. Tinanong ni Lawrence kung totoo bang bodyguard siya ni Sabrina dahil ngayon lang niya ito nakita. Sumagot si Howard na ngayon ang kanyang unang araw. Kinumpirma ni Sabrina, sinabing totoo, ngayon nga ang unang araw niya. Sinabi ng matanda na ligtas naman dito kaya pwede nang umalis si Howard. Hinawakan ni Lawrence ang kamay ni Sabrina at sinabing sumama na sa kanya dahil may ipapakita siya. Sinimulan ni Sabrina itulak ang wheelchair ng matanda dahil hindi na ito makalakad. Narating nila ang pinakamahal na presidential suite ng hotel. Sa loob, naglabas ang matanda ng isang gift box at sinabing para iyon kay Sabrina. Kinuha ni Sabrina ang regalo ng may pag-aalinlangan, at nang binuksan niya, hulaan mo kung ano iyon. Isang damit na nagpapakita ng kanyang dibdib. Sinabi ni Lawrence na isuot niya iyon, at sumagot si Sabrina ng, sige. Nagsimula na siyang lumingon para magpalat sa ibang lugar, ngunit sinabi ng matanda, saan ka pupunta? Sumagot si Sabrina na magpapalit siya, at sinabi ng matanda, ikaw ang fiancé ko. Dito ka na magpalit. Nanigas ang mukha ni Sabrina. Ayaw na ayaw niyang gawin ito. Tinanong ng matanda kung may problema, kung ayaw ba niyang gawin ito. Sumagot siya ng, well, nang biglang tumunog ang telepono ng matanda. Sumagot ang matanda, at si Herbert Luo, ang ama ni Sabrina, ang nasa kabilang linya. Agad na tinanong ni Sabrina kung ano ang sinasabi ng kanyang ama. Tumawa ng malaswa ang matanda at sinabi na ginawa ng kanyang ama ang lahat para pasayahin siya kapalit ng pagpapalawak ng kanyang negosyo, pati na ang pagbigay kay Sabrina bilang regalo. Gusto raw ng ama niya na magkaroon sila ng magandang relasyon. Napayuko si Sabrina, lubos na natalo. Nagsimula siyang habarin ang kanyang mga takong, pagkatapos ang itaas ng kanyang damit. Sumuko na siya noong sandaling iyon. Biglang nagsimulang kumalat ang usok mula sa likod ng isang pinto at may sumigaw, sunog. Si Sabrina at ang matandang lalaki ay napansin ang usok na unti-unting pumapasok sa kanilang silid, kaya't sila ay nagsimulang umubo at tinakpan ang kanilang mga bibig. Ngunit sa kabila ng pinto, makikita natin na may isang tao lang na nagkukunwaring may sunog gamit ang isang kawali at bentilador, sumisigaw. Tingnan niyo ang apoy. May sunog. Sabi ni Sabrina na titingnan niya kung ano ang nangyayari at agad na binuksan ang pinto. Pagkabukas niya, may isang taong naglagay ng tela sa kanyang bibig at hinaila siya palayo. Si Lawrence, ang matandang lalaki, ay napagtanto ito at sumigaw para pigilan ang tao, ngunit siya'y nagsimulang umubo ng malakas. Ang mga taon ng paninigarilyo ng Marlboro ay nagdala ng mabigat na epekto sa kanya. Makikita natin si Sabrina na dinadala sa emergency stairs hanggang siya'y binitawan ng tao at sinabing, Miss Luo, mas mabigat ka pala kaysa sa inaakala ko. Pagtingin niya, si Howard pala ang nagdala sa kanya. Tinanong siya ni Howard kung bakit siya nakayapak at inalok ang kanyang sapatos. Tinanong ni Sabrina kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito, at tumingin si Howard sa kanyang mga mata at sinabing, dahil ako ang bodyguard mo. Napahinga ng malalim si Sabrina habang nakasandal sa pader, samantalang si Howard ay tumayo sa tabi niya, tila kamukha ni Sanji. Makikita natin ang mga tauhan ng matandang lalaki na nagtanong kung ayos lang ba siya, at sumigaw siya. Kayong mga tanga, nasaan kayo? Ang isa sa kanila ay nag-aatubiling sumagot na sila'y humabol sa isang hindi kilalang tao. Makikita natin si Howard na tinatanong si Sabrina kung gusto niyang bumalik doon. Sabi niya na tiyak na may gagawin ang kanyang ama at ang matandang manyak na iyon sa kanya. Sabi ni Sabrina na ang matandang manyak na iyon ay ang kanyang fiancé. Lubos itong nakakahiya. Tinanong ni Howard, so, gusto mo ba ng mas matatandang lalaki? At sumagot siya, hindi, wala akong gusto sa ganoon. Isa lang akong gamit ng aking ama.
Makikita natin ang isang flashback ni Sabrina noong bata pa siya, binabasa ang isang talata mula sa isang libro. Hanggang sa hampasin ng kanyang ama ang kanyang ulo gamit ang ruler, sinasabing tingnan niya ang kanyang sarili. Mali lahat ng ginagawa niya at kailangan niyang umupo ng maayos. Agad niyang inayos ang kanyang posture at muling binasa ang talata ng walang pagkakamali. Lumingon ang kanyang ama at sinabing maaari na siyang maghapunan kapag natapos na niya ang gawain na iyon. Sumagot si Sabrina, na noon ay bata pa. Makikita natin siya na medyo mas matanda na, at ang kanyang ama ay sinasabi na kailangan niyang pumasok sa kolehiyong pinili nito at kunin ang kursong napili para sa kanya. Makikita natin siyang itinutulak ng kanyang ama papunta sa isang silid na puno ng mga lalaki, o sa halip mga binata, na agad na namangha sa kanyang kagandahan. Naririnig natin ang kanyang ama na sinasabi na sa pagsunod lamang sa kanyang mga utos, magiging pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili si Sabrina. At sumagot si Sabrina, "Opo, Ama." Sa timeline na ito, hindi naranasan ni Sabrina ang mga hirap ng unang panaginip kasama si Howard. Hindi siya dumaan sa mga sandaling kailangan niyang pumatay at kumain ng daga para lamang mabuhay. Wala siyang kumpiyansa o kasarinlan na taglay ng ibang Sabrina. Sabi ni Howard na tiyak na desperado na siya. Napakahirap na gamitin bilang isang gamit ng sariling ama. At wala siyang sinabi dahil talagang wala siyang masabi. Pagkatapos, hinaplos ni Howard ang kanyang ulo, sinasabing, "Napakahirap mong mabuhay na dala ang bigat na ito. Napakahirap mong maging malaya at makatakas sa mga tanikala na ito." Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Tinanong ni Sabrina kung paano niya nalaman ang mga bagay na ito. Sabi ni Howard na, dahil sa pinagmulan ng kanyang pamilya, ipinanganak siya sa buhay ng karangyaan at kagandahan, na hindi kailangan magpursige para sa anuman. Ngunit sa realidad, siya ang pinakakompetitibong tao at dedikado sa kanyang trabaho na nakilala niya. Tila palaging may iniisip si Sabrina. Umatras si Sabrina at inilahad na nakipagkasundo siya sa kanyang ama. Kung hindi niya kayang pamahalaan ng maayos ang kumpanya at ilagay ito sa rurok, mapipilitin siyang tanggapin ang naka-arrange na kasal at maging asawa ng nakakadiring matandang iyon. Makikita natin ang kanyang ama na sinasabing kung malalampasan niya ito at makakagawa ng sarili niyang imperyo, hindi na niya kailangang sundin ang kanyang mga utos. Inamin ni Howard na hindi ito madali at pagkatapos ay sinabi sa kanya na may plano siya sa negosyo na magre-revolusyon sa industriya ng teknolohiya. Tinanong niya kung gusto niyang marinig ito. Hindi ganap na naintindihan ni Sabrina ang ibig niyang sabihin, ngunit nakinig siya. Natuwa si Howard dahil balak niyang magtayo ng kumpanya sa larangan ng artificial intelligence. Sinabi niya kay Sabrina ang kanyang buong plano mula sa pagkilala ng boses hanggang sa pagsasalin ng real-time at sa huli ay sa mga lithium metal batteries. Mukhang tunay na humanga si Sabrina sa lahat ng kanyang ibinahagi. Tinanong ni Howard, "So interesado ka bang magsimula ng kumpanya kasama ako?" Ngunit sa ating pagkagulat, mga kaibigan, at sa pagkadismaya ni Howard, tumanggi siya. Ayaw niyang magsimula ng kumpanya kasama siya. Sinabi ni Sabrina na maganda ang makakita ng mga kabataang may malalaking ambisyon, ngunit siya'y namamahala ng grand glory at may mga walang katapusang hamon araw-araw. Ang pagsisimula ng kumpanya ay hindi madaling bagay. Kaya kailangan niyang tumanggi. Naisip ni Howard kung naisip ni Sabrina na masyado siyang nagpakadakila sa kanyang mga ideya. Kaya pagkatapos noon, naghanap siya ng panimulang puhunan para sa kanyang startup mula sa iba't ibang institusyon. Ngunit marahil dahil sa kanyang mababang antas ng edukasyon at pinagmulan ng pamilya, walang sumuporta sa kanya. Malapit doon, may isang Rolls-Royce na nakaparada. Si Sharon ay nasa telepono kasama ang isang ehekutibo na sinasabing ang proyektong ito ay labis na tinansya at hindi niya ito itinuturing na magandang pamumuhunan. Narinig niya ang pagkatok sa bintana. Si Howard iyon, na sinasabing, "Ano ba ang nagkataon lang? Gabing-gabi na, naglalakad ka ba?" Binaba ni Sharon ang bintana at sinabing, "Ikaw na naman. Nainitan sa opisina kaya lumabas ako para magpahangin. Nag-overtime ka na naman." Sumagot si Howard, "Oo, mahirap maghanap ng Uber sa ganitong oras. Walang tumatanggap, pwede mo ba akong iuwi?" Hindi sumagot agad si Sharon, pagkatapos ay sinabi niyang siya ang unang taong humiling sa kanya ng ganito. At pinapasok niya si Howard. Tinanong ni Sharon kung bakit hindi na siya natatakot sa kanya, at sinabi ni Howard na nag-isip-isip siya nitong mga nakaraang araw. Akala niya na may interes si Sharon sa kanya dahil sa kanyang nakaraang asal, kaya't nagpa siya siyang baguhin ito. Tinanong ni Sharon kung talaga bang iniisip ni Howard na siya ay problema para sa kanya, at sumagot siya na kung pantay lang sila, magiging masaya siyang maging kaibigan niya. Ngunit hindi sila pantay. At may malaking agwat sa pagitan nila, kaya hindi sila magiging magkaibigan. Tinanong ni Sharon, "Talaga bang iniisip mo yun?
At sumagot siya ng oo. Pagkatapos, natawa si Sharon at sinabi, pero tumakbo ka na takot noong huli. Kung takot ka sa akin, bakit ka lumapit ngayon? Pagkatapos ay ikinwento ni Howard ang kanyang business plan na magre-revolusyon sa tech industry at tinanong kung gusto niyang marinig ito. Lumipas ang oras, mga kaibigan, habang ibinabahagi ni Howard ang kanyang buong business plan kay Sharon. Sabi ni Sharon, maraming negosyante ang gustong pumasok sa merkado ng AI. Gayunpaman, sinuri niya ang background ng lalaki pati na rin ang kanyang pamilya, edukasyon, at karanasan sa trabaho na lahat ay karaniwan lang. Bakit dapat siyang mag-invest sa kanya? Kaya't sa pagkakataong ito, si Howard ang lumapit sa kanya na para bang sinasabi niya na matapang talaga ang lalaking ito. Sinabi niya, Miss Yang, tinanong mo ako kung nagkita na tayo dati. Matalino ka, sigurado akong alam mo na ang sagot. Sa sandaling ito, tumingin si Sharon sa kanya, at pagkatapos ay lumapit pa siya at bumulong, hindi mo maiintindihan kahit sabihin ko pa sayo. Oo nga, tila itinapon na ni Howard ang kanyang pag-iingat sa hangin. Hindi makapaniwala ang kanyang sekretarya sa kapal ng mukha ng lalaking ito. Hindi palalampasan ni Miss Yang ito. Lumapit siya sa tainga niya at tahimik na tinanong, naniniwala ka ba sa mga nakaraang buhay? Kasi sa nakaraang buhay ko, ikaw ang naging investor ko. Sa tulong ng pera mo at talino ko, nagtayo tayo ng isang pioneering company sa larangan ng artificial intelligence. Nagulat si Sharon at sinagot siya ng, ano bang pinagsasasabi mo? Nakasandal si Howard at sinabing, kita mo, sinabi ko ang ideya ko, pero hindi mo ako pinaniniwalaan. Tinanong ni Sharon kung ano ang gusto niya, at sumagot si Howard na gusto niyang mag-invest siya sa kanya. Magkano ang kailangan mo? Tanong ni Sharon, at sumagot si Howard ng $30 million. Natawa si Sharon at sinabi, talaga bang iniisip mo na bibigyan kita ng ganong kalaking pera? Tinanong ni Howard, mas marami ba? Pwede bang $7 million na lang? Gumagamit siya ng taktikang negosasyon na magsimula sa isang sobrang taas na halaga, alam na tatanggihan ito, at pagkatapos ay mag-alok ng totoong halaga na gusto niyang makuha. At tila epektibo ito, dahil sinabi ni Sharon na iisipin niya ito. Naghiwalay sila ng landas na may sinabi si Howard na maghihintay siya sa sagot ni Sharon. Habang naglalakad palayo si Howard, napagtanto ni Sharon na tila may hindi ganap na totoo sa lalaking iyon. Hindi na nakapagpigil si Sharon at lumabas ng sasakyan at tinawag si Howard. Tinanong niya kung sa sinasabing nakaraang buhay, sila ay magka-partner lang sa negosyo. Nagbigay ng huling kumpas si Howard at sinabing, kapag nasa account ko na ang pera, sasagutin ko ang tanong mo. Nagrehistro si Howard ng bagong kumpanya na tinawag niyang Howard Software. Gamit ang pera na nakuha niya mula sa pagtatrabaho para kay Sabrina, nakapag-upa siya ng maliit na lugar. Ngunit hindi magtatagal, magiging higanti ito sa industriya ng AI. Nakarinig siya ng notification sa kanyang telepono at nakita na may $7 million na pumasok sa kanyang account. Nagdiwang si Howard ng mag-isa sa kanyang opisina. Mukhang nagpasya si Sharon na sumugal. Lumipat ang eksena kay Sabrina na nagsasabing, gusto mong mag-resign. At sinagot ni Howard ng, oo, balak kong magtayo ng sarili kong negosyo. Tinanong ni Sabrina, AI. At sumagot si Howard ng, oo, Miss Luo, bakit hindi ka sumama sa akin? Pwede kang maging partner ko. Nagpasalamat si Sabrina sa imbitasyon, ngunit sinabi na hindi pwedeng mawala siya ngayon sa Grand Glory. Kung kailangan niya ng tulong, pwede siyang pumunta sa akin. Sabi ni Howard na kung gusto ni Sabrina na palayain ang sarili mula sa mga tao at maging malaya, alam niya kung saan siya matatagpuan. Naiwan si Sabrina na walang masabi pagkatapos marinig iyon. Kaya, dahil sa karanasan ni Howard mula sa kanyang nakaraang buhay sa larangan na ito, ang pag-unlad ng Howard Software ay naging mabilis. Nauna siya sa anumang problema na dumating, kaya mabilis lumago ang kumpanya at naging isang unicorn. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang kumpanya ni Howard ay naging pinakamahalaga sa sektor ng AI. Bumisita si Sabrina sa opisina ni Howard pagkatapos ng ilang panahon. Sabi ng bida na ang plano niya ay gawing leader sa buong mundo ang kanyang kumpanya sa larangan ng AI. Tumingin si Sabrina sa kanya at sinabi na magiging masaya siya para kay Howard kapag dumating ang araw na iyon. Lumapit si Howard sa kanya at muling inimbite siya na sumali sa kanya. Maaari silang maging magaling na partner, ngunit sumagot si Sabrina na pinaghirapan ni Howard ang lahat ng ito at ayaw niyang basta na lang makisawsaw. Balang araw, tatakas siya sa kontrol ng kanyang ama. Ngumiti si Howard at sinabi na si Sabrina ay palaging may mataas na tingin sa sarili, na ikinahiya naman ni Sabrina. Tinupad ni Sabrina ang kanyang pangako. Talagang nag-resign siya sa Grand Glory at nagsimula ng sarili niyang kumpanya.
Ngunit syempre, ang araw na kailangan niyang ipahayag ito ay hindi madali. Galit na galit si Herbert, tulad ng dati. Sinigawan siya nito, tinanong kung sa palagay niya ay established na siya at gusto na siyang tanggalin. Sinimulan niyang sagutin ito, sinasabing palagi siyang nagtatrabaho para sa kanyang ama. Kinulong siya sa kanyang silid para mag-aral noong bata pa siya, at lagi niyang sinusunod ang mga utos nito. Pagkatapos ng graduation, ipinasok siya nito sa Skyland Group, at sinunod niya ito, tulad ng dati. Pagkatapos, pinilit siya nitong sundin ang kagustuhan ng matandang lalaki, at muli, sinunod niya ito. Sa puntong ito, napaiyak si Sabrina at sumigaw na hindi na niya kaya, na ayaw na niyang mabuhay ng ganoon. Mula ngayon, susundin niya ang sariling pangarap niya at isusumpa ang buhay kasama ang taong pinili niya. Galit na galit si Herbert at ibinato ang isang ledger ng accounting sa kanya. Tumama ito sa mukha ni Sabrina, na nag-trigger ng determinadong tingin sa kanyang mga mata, tulad ng unang game ng kanyang panaginip, isang tingin ng isang babaeng determinadong maging malaya. Tumalikod siya at sinabing iyon lang ang kanyang sasabihin, palm sa kanyang ama. Talagang nagsimula ng sariling kumpanya si Sabrina, at pagkatapos ng mga taon ng pagtitiyaga, oo, mga taon, siya ay naging isang kilalang negosyante na nakagawa ng sariling landas. Isang araw, nasa airport siya, kaka-rating lang mula sa isang flight, nang makita niya ang isang taong matagal na niyang hindi nakikita. Ito si Howard Chen, ang ating bida. Batiin siya nito, tinanong kung kumusta na siya at kung nasa business trip siya. Sinabi niyang oo, at sa pagkakaisa ng pagkakataon, sila ay pareho ng hotel na tinutuluyan. Hindi na nagaksaya ng oras si Howard at sinabing oras na ng tanghalian. Gusto ba niyang kumain at magkwentuhan? At well, pumayag siya. At alam mo ba kung saan sila pumunta? Sa isang branch ng hotpot restaurant. Binanggit ni Howard na mayroong pribadong sinehan sa kanilang hotel, at nagsuggest na baka gusto niyang manood ng pelikula pagkatapos. Tinanong ni Sabrina, teka, iniimbita mo ba akong lumabas para sa isang date? Medyo kinabahan si Howard at sinabing, huwag na lang kung ayaw mo. Ngunit sumagot si Sabrina na, okay lang. Gusto kong manood ng mga pelikula kasama ka. At kaya, nagtatapos ang chapter na literal na nagdadala sa atin sa huling kabanata ng kwento. Nagsisimula ito sa tanong ni Howard kay Sabrina kung anong klase ng mga pelikula ang gusto niyang panoorin. Sumagot siya na gusto niya ang horror movies dahil nakakatulong ang mga ito para maibsan ang stress. Horror o comedy movies ang paborito ko, sabi niya, na ikinagulat ni Howard. Tinanong niya, paano naman ito? At tinuro ang poster sa harapan nila. Narinig niyang maganda raw talaga ito. Ang pelikula ay tinatawag na The Beautiful Ghost. Kaya, nagpa siya silang panoorin ang pelikula. At alam mo ba kung sino ang bida? Walang iba kundi si Sonny Bai. Sinasabi ng mga tao na mahusay si Sonny sa pelikulang ito, at ayon sa kanya, isa siyang mahusay na aktres. Hindi inaasahan ni Howard na magiging sikat na aktres si Sonny sa mundong ito rin. Ngunit ang hindi talaga niya inaasahan ay pagkatapos ng mga taon ng pagtuon lamang sa kanyang kumpanya, siya ay muling lalabas kasama si Sabrina. Nagsimula ang pelikula, at lahat ay tumahimik. May ilang mga nakakatawang eksena sa simula na nagpapatawa kay Sabrina. Sa sandaling ito, naalala ni Howard kung gaano siya kaganda. Habang umuusad ang pelikula, lubos silang nahuhulog sa istorya. Habang inaabot ang popcorn, nagdikit ang kanilang mga kamay, at nagkatitigan sila, nahihiya. May namumuo ng koneksyon sa pagitan nila. Biglang lumitaw ang kontrabida ng pelikula, na nagsimulang ubusin ang enerhiya ng mga tao. Isa siyang uri ng vampira na inuutusan ng iba na magdala ng mas maraming lalaki para sa kanya dahil kailangan niyang sipsipin ang kanilang lakas. Pagkatapos, lumitaw ang karakter ni Sonny at nagsabi, oo, madam, na nagbubunyag na ang nilalang ay isang babae. Nagsisimulang kabahan ang mga manunood sa sinehan dahil sa kakatakutang nagaganap sa screen. Niyayakap ng mga babae ang kanilang mga nobyo dahil sa takot. Siyempre, hawak ni Howard si Sabrina. Totoo man o hindi, sino ang nakakaalam? Pinapalakas niya ang loob ni Howard na okay lang, at lalo pang lumalakas ang kanilang koneksyon, nagkakatinginan sila ng may bahagyang kabog sa dibdib. Sa pelikula, sinabi ng karakter ni Sonny na malamig siya at hinihiling na yakapin siya ng lalaki. Unti-unti siyang lumapit sa lalaki at dahan-daang umakyat sa kanya. Parehong nahihiya sina Howard at Sabrina. Hindi nila inaasahan ang ganitong eksena. Nagpatuloy ang pelikula. Inihayag ng karakter ni Sonny na may halimaw na nakatago sa lugar na iyon. Kailangang makatakas ng lalaki na kasama niya. Pero tinanong niya, paano ka naman? Hindi niya kayang iwan siya roon. Sinabi ng karakter ni Sonny na huwag mag-alala dahil hindi siya sasaktan ng madam.
Sa mga sandaling ito, lumitaw ang madam, mukhang demonyo, at tinanong kung paano niya nagawang ipagkanulo siya para sa isang lalaki. Papatayin kita ngayon, wika niya. Takot na takot ang karakter ni Sunny, na nagpapakita ng talento ni Sunny bilang aktres. Lubos na nahuhumaling sina Howard at Sabrina sa pelikula. Sinabi ng karakter ni Sunny na malapit nang sumikat ang araw at matutupok ang kanyang katawan at kaluluwa sa abo. Napagtanto ng lalaki na siya ay isang multo at nangakong hahanapin siya sa kanyang susunod na buhay. Kahit gaano man katagal, hindi niya makakalimutan ang pagmamahal niya para sa kanya. Nagyakapan sila ng mahigpit, at si Sabrina ay naluluha na. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang dahan-daang inilagay ni Howard ang kanyang kamay sa kamay ni Sabrina. Hinawakan niya ito ng malumanay, at naghawak sila ng mga kamay. Nagkatitigan sila ng tahimik, ngunit hindi na kailangan ng mga salita. Pareho nilang alam kung ano ang nararamdaman nila para sa isa't isa. At sa pagkakataong ito, wala nang makakahadlang sa kanila. Makikita natin ang dalawang kabataan. Tinanong ng isa, Mr. Chen, natapos niyo na ba ang trabaho para sa araw na ito? Pagkatapos, makikita natin ang isang mas matandang Howard, mga 15 taon na ang nakalipas, na nagsasabi, oo, hinihintay ako ng asawa ko sa bahay. Dapat din kayong umuwi ng maaga ngayon. Habang paalis na siya, nag-usap ang mga kabataan tungkol kay Mr. Chen, na isa sa mga pinakamayayamang tao sa mundo ayon sa Forbes, at may kahangahangang karera. Ngunit nananatili siyang simpleng tao na umuwi ng maaga araw-araw. Sabi ng isa, oo, tol, grabe. Ang taong ito ay talagang kakaiba. Nagkat ang eksena sa isang taong nagpuputol ng gulay sa kusina. Isang babae na may lilang buhok na tila napakaganda. Narinig niya ang pagbukas ng pinto, at lumitaw si Howard na may dalang bouquet ng mga bulaklak, inanunsyo ang kanyang pagdating. Lumingon si Sabrina sa kanya na may ngiti at nagsabi, welcome back. Hinihintay ka naming makabalik. At dito, mga kaibigan, nagtatapos ang Dreamland Adventure. Isang mahabang paglalakbay ang ating narating. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong lahat na sumubaybay mula simula hanggang dulo. Dahil sa inyo, itinuloy ko ang kwentong ito. At narito tayo, mga kaibigan. Sana'y nagustuhan nyo ito.